Pasensya na, pasensya na. Sir Zhang, hinahanap ninyo ako. Supervisor Shen, ito ang bagong intern. Chen Jiale, ikaw na ang bahala sa kanya mula ngayon. Una, hindi ako pumayag sa arranged marriage natin. Pangalawa, may boyfriend na ako. Huwag mo na akong guluhin. Shen Shinru, nababaliw ka na ba? May nag-collapse. Tingnan natin. Tatawag ako. Kailangan bang tumawag ng 911? 3? Anong nangyari? Hindi. Anong tinitingnan ninyo? Di nyo tulungan? Miss. Paka-low blood sugar? Gising ka, miss. Wala nang hininga. Umalis kayo. Umalis kayo. Bigyan natin siya ng hangin. Umalis na kayo. Anong nangyari? Baka patay na? Gising na siya. Gising na. Miss, sabihin ko sa'yo. Kayo sa lungsod, masyadong mahina ang katawan. Dapat kumain ka ng marami para lumakas ang resistensya mo. Di ka na mahohimatayin. Alam mo? Ayos ka talaga, probinsyano. Ang lakas ng loob mong gawin yan sa harap ng maraming tao. Hindi, miss. Ikaw. Nahimatay ka rito kanina. Sinusubukan kitang iligtas. Ginawan kita ng CPR. Bakit mo ako sinasaktan? Kalokohan. Mga tulad mong mahirap. Marami na akong nakita. Ginagamit lang nyo Ang pagtulong bilang dahilan. para makipag-ano sa akin. Ako, Tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Huwag, miss. Nagmamadali pa akong pumasok sa Ding Sheng Group. Ang sama naman. Gantihan mo ng sama ang nagligtas sa'yo. Sino pa ang magliligtas sa iba? Tumahimik ka. Tulad mong hampas lupa, makakapasok ka sa Ding Sheng Group? Lahat ng plaka, 666-888. Ito lahat ay galing sa Ding Sheng Group, mga limited edition na luxury cars. Mga taong ganito kataas ang posisyon, bakit pupunta sa ganitong lugar? Di ba't ito ang pinakamayamang mag-asawa sa Guangdong? Ang mag-asawang Chen? Ma, Anak, anong nangyari sa mukha mo? Anak, yung babae kanina, dito siya nahilo. Nag-CPR ako sa kanya. Pagkagising niya, misunderstanding. Boss, kung alam ko lang na ikaw pala ang sumagip sa akin, sana nga mas hinawakan mo pa ako. Boss, may girlfriend ka na ba? Sa ganoong bagay, Tumahimik ka. Ang lipunan nasisira dahil sa mga katulad mo. Mga tauhan, dalhin niyo siya palayo. boss, tulungan mo ako. tatay, nanay, bakit kayo nandito? Hindi naman kayo dito para sunduin ako, di ba? Yung kaklase ko sa malaking kumpanya, sobrang competitive na. Kayo, kung malaman ng advisor ko na nandito lang ako sa bahay, magagalit na magagalit yon. Kakakapasa ko lang sa interview ng Ding Sheng Group. Hayaan nyo na akong mag-isa sa lungsod. Pakiusap. See you na? Anak, kapag nahirapan ka diyan, umuuwi ka lang. Ito, Platinum Black Card, panggastos mo. Pagdating mo sa malaking kumpanya, maging maayos ka sa trabaho. See. Anak, dalhin mo itong manok kay Xiao Zhang. Yung nabibili sa lungsod, hindi kasing ganda ng alaga natin. Tandaan mo, sa opisina, mas maraming gawin, kaunting salita. Huwag kang magtipid sa pagkain. Huwag kayong mag-alala, nanay. Inaantay pa kita na mag-uwi ng asawa mula sa lungsod. Nanay, Jale, ito, yung limited edition kong Rolls-Royce. Medyo luma na, pero pwede mo pa rin gamitin pangharang sa ulan. Kunin mo. salamat auntie. Jale, ito ay matandang alak mula sa baryo. Dalhin mo para sa mga katrabaho mo. See. Kunin mo itong munting regalo. Munting regalo. Mga tito at tita, kapag nagtagumpay na ako sa lungsod, uuwi ako at isasama kayo para magpayaman ng sama-sama. Sige, kaya mo yan. Ingat, Ton, kang mahulog. Kapag may problema ka, hanapin mo si Boss Zhang. Alam ko na. Ingat sa pagmamaneho. Bakit siya nagpalit ng damit sa gitna ng kalsada? Oo nga, mukhang mahirap. Pero gwapo naman siya. Tara na.
Ito pala ang malaking kumpanya. Ang laki at ang ganda. Mas moderno ito kaysa sa mga kubo sa amin. Saan galing to ang basurero? Umalis ka na riyan. Kung hindi, tatawag ako ng guard. Wag. Nagkakamali kayo. Narito ako para magtrabaho. Ito ang aking job offer. Saan galing yang manok? Alisin mo yan. Guwardiya. Pasensya na po. Huwag mo akong hawakan. Sino bang nagpahintulot sa'yo, Promdi, na pumasok dito? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ako po ang bagong intern ng kumpanya. Ako, si Chen Jiale. Tingnan mong mabuti. Ito ang numero 1 conglomerate, ang Dingsheng Group. Ang mga intern dito ay piling-pili. Ikaw, ni aso ng may-ari, hindi ka karapat-dapat. Umalis ka na rito. Kung hindi, tatawag ako ng guwardiya. Mali ang pagkakaintindi mo. Tingnan mo. Ito, espesyal kong dinala para kay Boss Zhang, isang native na manok. Gusto niya talaga, to. Kalokohan, bilyonaryo ang aming boss Jiang. Ang isang kainan lang niya, katumbas na ng isang buwang sahod ng ordinaryong tao. Hindi ka katulad ng mga Promdi na basta may dalang manok lang ay makakapantay na sa kanya. Lumayas ka na. Hindi eh. Sasabihin ko lang, kahit mga taga Liade Village, hindi kasing bastos mo. Isang Promdi mula sa probinsya, ang lakas pa ng loob magmalaki. Guwardiya, nasaan ang guwardiya? Bilis, guwardiya. Huwag kang tatawag ng guwardiya. Palayasin mo siya, bilis. Tigilan nyo yan. Dumating na si Boss Jiang. Wala ka na. Boss Jiang! Tito San, pasensya na. Di maalam ang mga tauhan ko. Ako na ang personal na mag-aasikaso ng onboarding mo. Tito San? Xiao Jiang, baguhan lang ako rito sa kumpanya. Di ko pa alam ang mga patakaran. Hindi ka ba naabala? Salamat sa pagdating mo. Kaya ako nakuha ang 3 bilyong proyekto ng Chen family. Oo nga pala, ito. Ipinadala sa'yo ni nanay. Native na manok. Gawin mong white cut chicken. Siguradong masarap. Ito ay purong Phoenix chicken. Si Tito San, gagawing white cut chicken? Tito San, ilalagay ko tong manok sa altar. Gagawa ako ng munting dambana para rito. Hindi? Altar, 3 insenso, araw-araw. May seremonya pa sa pagkatay ng manok. Talagang sosyal ang mga taga-syudad. Tito San, mamayang gabi ay may company team building. Sa oras na iyon, ikaw na ang magsalita sa stage bilang kapalit ng chairman. Va. Siya. Paumanhin po. Pasensya na. Sir Zhang, hinahanap ninyo ako. Supervisor Shen, ito ang bagong intern. Chen Jiale, ikaw na ang bahala sa kanya mula ngayon. Sakto, may team building ang kumpanya mamayang gabi. Isama mo na lang siya. Ito yung intern na kinuha ng kumpanya para sa employment support. Hindi ba? Nakapasa siya sa lahat ng screening. At nakarating dito. Tiyak na mas doble ang pagsisikap niya kaysa sa iba. Huwag kayong mag-alala, Sir Zhang. Aalagaan ko siyang mabuti. Jale, karaniwan, ang mga intern na nakakapasok sa grupo namin, may koneksyon o may kaya sa pamilya. Pero huwag kang ma-pressure. Kung may problema sa trabaho, hanapin mo lang ako. Ang bait ninyo po, Supervisor Shen. Tatandaan ko po. Oh, nga pala, may maliit lang akong itatanong. Yung team building mamayang gabi, magkano po ang budget bawat tao? Nag-aalala pa siya ng maaga tungkol sa gastos sa team building. Mukhang mas mahirap ang kalagayan niya kaysa sa inakala ko. Huwag kang mag-alala, lahat ng gastos, sagot ng kumpanya. Halika, isasama kita. Sige po. Manager Lee, yung proyektong 3 bilyon, dadalawin mismo ng Young Master mamayang gabi para sa groundbreaking ceremony. Siguraduhin maayos ang pag-asikaso sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Ako, nakapag-reserve na ako sa pinakamagandang restaurant sa buong Guangdong, ang Cloud Top. Sisiguraduhin kong masisiyahan. Ang Young Master natin. Mabuti? Makinig kayong lahat. Pupunta ang Young Master ngayon. Tandaan ninyo. Young Master? Ilabas ang lahat ng pinakamagandang alak ng kumpanya. Dapat maayos nating mapasaya ang Young Master. Si Po. Brother Chi, bagong kotse ah.
Mga 300,000 pesos siguro? Pagkikita natin sa Young Master ngayon, mahalaga ang unang impresyon. Ang gandang interior nito. Balita ko, mahigpit siya sa mga detalye. Totoo. Anak naman ng chairman. Tiyak na marami nang nakita at naranasan. Kung magkagusto siya sa akin, Ikaw talaga. nandyan na si Supervisor Shen. Bakit may kasamang pulubi? Manager Shen, gusto mo bang dalhin ang pulubi sa Cloud Top Restaurant? Manager Shan. Ngayong araw, ang Young Master ang magsasalita sa ngalan ng chairman. Kahit ang reyna ng negosyo ay dumating para magbigay ng regalo, sabi mo, magdadala ka ng pulubi para makikain. Paano kung magalit ang Young Master? Ano ang gagawin natin? Nagkakamali kayo. Ito ang bagong intern ng aming departamento, si Chen Jiali. Ito si Su Qian. At ito si Xiao Qi. Kumusta kayo? Mula ngayon, magkakasama na tayong magtatrabaho. Anong amoy yan? Sa inyo ba ang kotse na ito? Ang liit at cute nito. Ang ganda tingnan. Huwag kang magpanggap na close. Ang baho mo. Kung madumihan mo ang kotse, kayang-kaya mo bang bayaran? Tingnan mo siya. Wala man lang siyang suot na branded. Paano makakapasok sa kumpanya natin ng ganitong intern? Manager Shen, hindi ba ito yung kakilala mo? Ito ay bagong intern na kinuha ng kumpanya para suportahan ang trabaho. Magkakasama tayong magtatrabaho. Dapat tayong magtulungan at huwag mag-discriminate. Manager Shen, hindi ako kakilala ng kahit sino. Pare, ang ganda ng kotse mo. Hindi tulad ng mga kotse sa garahe namin, malalaki at mabibigat. Ginagamit pa ng nanay ko para patuyuin ang tapa. Garahe? May garahe pala kayo? Oh, Hindi ba yan yung shared parking sa tabi ng kalsada? Tama na. Baguhan pa lang si Jolly sa trabaho, normal lang na naka-e-bike siya. sasabihin ko na, kahit mapagtawanan ako. Yung mga kotse sa amin sa probinsya, ang logo ay may letrang B o kaya ay may maliit na gintong tao sa harap na umaangat. Simula pagkabata, yun lang ang mga sasakyang sinasakyan ko. Nagpapasikat ka ba? Maliit na tao na umaangat? Ikaw na naka-e-bike na sira-sira? Alam mo ba kung ano ang gintong tao? Su Qian, bakit mo naman siya sinasabihan ng ganyan? Ayos lang, pare. Naiintindihan ko. Yung trisikad sa entrance ng barangay, yung nag-iipon ng basura, hindi mo alam, sa isang araw, ilang gintong tao ang nakokolekta nito. Jiale, huwag kang magyabang. Ang mga sasakyang yan, ang Young Master lang ang nakakabili. Manager Shen, totoo ang sinasabi ko. Tingnan mo. Halos napatawa ako ng sobra. Ngayon kahit ang mga electric scooter ay nagpapakitang gilas. Utak niya ay nasira na. Jolly, maging tapat sa paggawa ng tao. Supervisor Shen, ako ay kanina lang. Nagkamali sa plate number. Ang sasakyan ko ay nandoon. Magandang araw po sir. Parking fee ay 20. Ano? Anong parking fee? Dito ako. Hindi pa nagbayad kahit minsan. Hindi ka naman magsasabi ng kalokohan ulit, na ang lugar na ito ay sayo. Mag-park ka kung saan mo gusto. Oo, sandali lang. Hahanap ko ang susi para sa lugar na ito. Sige kuya, halika. Ako ang magbabayad para sa kanya. Sige, huwag kang magpanggap. Tingnan mo kung anong lugar ito. Ito ang pinakamataas na Cloud Peak Restaurant sa Guangdong area. Ang mga pumupunta ay mayayaman o mahal na tao. Ikaw, 20 piso hindi mo maibayad. Huwag kang magpakahiya dito. Hindi, pare. Hindi mo dapat bayaran ito. Jolly, alam ko. Mahirap ang tao pero hindi mahina ang determinasyon. Pero ang ilang pera ay dapat gastos natin. Ang 20 piso na ito. Si Xiao Qi ay hiniram para sa iyo. Hindi na kailangan bayaran. Talagang hindi. Sige, pasok na tayo agad. Huwag nating patagalin ang Manager Lee. Mas malaking loss kapag nahuli at nabawasan ang sahod. Sige na, tara na. Talaga? Halika. Manager Lee, magandang araw po. Manager Lee, Manager Lee, Paano nakapasok ang isang pulubi? Palabas mo siya. Manager Lee,
Hindi siya pulubi. Siya ay espesyal na kinuha ng company. Praktisante. Kailan ang pamantayan ng aming company naging ganito kababa? Ikaw, bukas hindi na kailangan pumasok. Manager Lee, Chen Jiale ay nangangailangan ng trabaho para buhayin ang pamilya. Pakitanggapin mo siya. Supervisor Shen. Ngayon, ang aming tagapagmana ay personal na maghahatid ng seremonya ng paglulunsad. Kailangan niyang makita ang ganitong klaseng hindi magandang tao. Nakapasok, magagalit ng sobra. Ikaw at ako ay kailangan umalis. At ikaw, pakinggan mo ang payo ko. Ang grupo na hindi mo maipasok, huwag mong pilitin. Siya? Hindi po, Manager Lee. Tignan mo po, ang company mo, personal na nagbigay ng offer sa akin. Kung hindi ka naniniwala, tignan mo. Espesyal na kinuha. Hindi po ba? Tingnan nyo nga po. Ang kumpanya namin po, isa sa top 500 companies sa buong mundo. Kaya ang mga hinihire namin, yung mga kayang magdala ng koneksyon at resources sa kumpanya. Siyempre, nagkamali ang system. Nandito po ang company seal. Tingnan nyo nga po. Totoo nga. Jiale, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko uli si Manager Lee. Salamat, Supervisor Shen. Manager Lee, sinasagot ko po siya ng aking pangalan. Matiyaga at masipag si Jiale. At saka, kulang na kulang talaga kami sa tao sa departamento. Pwede po ba siyang tanggapin? Napaka-importante po sa kanya ng trabahong ito. Kita mo. Kahit maliliit na bagay, pinagkakakitaan. Ang ganyang klaseng tao, kung may iwan sa departamento natin, ibig sabihin, bababa ang kalidad ng buong team. Kahit ang offer letter, peke. Ang personal seal ng chairman, hindi kaya? Internal special appointment nga. Baka siya yung binanggit ng chairman na young master. Manager Lee, pakisuyo po, maawa naman tayo sa kanya. Supervisor Shen, sa tingin ko, tama ka. Ang departamento natin, kailangan talaga ng taong matipid at masigasig magtrabaho. Sa'yo na siya mula ngayon. Alagaan mo siyang mabuti. Siya? Siguraduhing matugunan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Supervisor Shen, tingnan nyo po, ako. Sabi nila, isang plato lang daw ang pwede sa bawat isa. Kaya kinuha ko lang ng kaunti ang bawat pagkain para hindi masayang ang pwesto ko. Magkakasama tayong magtatrabaho. Bakit niyo siya niloloko? Supervisor Shen, natatakot lang po kaming magutom siya, kaya pinakain namin ng marami. Supervisor Shen, ang sarap po ng pagkain dito sa lungsod. Ang sarap talaga. Noong nasa probinsya pa ako, lugaw lang at konting ulam ang kinakain araw-araw. Isang itlog, ilang araw pa bago maubos. Jiale, kain ka ng itlog. Tatay, kayo muna. Ikaw na. Ayo, hindi ko gusto. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Mula ngayon, kung anong gusto mong kainin, bibilhin ko para sa'yo. Sige, Supervisor Shen. Mula ngayon, yung mga Dragon Whisker Ginseng, Pearl Ostrich Egg, hindi ko nakakainin yan. Ito na lang ang kakainin ko. Tingnan ninyo, kawawa naman si Jiale. Araw-araw, Dragon Whisker Ginseng lang ang kinakain. Ostrich. Ano ang sinabi mo? Ang sinasabi mo ba ay libu-libong piso, bawat gramo, ang Longshu Ginseng? At ang perlas na ostrich egg ay libo-libo ang halaga bawat kagat. Minsan lang ako makakatikim yan. Ikaw, araw-araw mo daw kinain? Mga pangkaraniwang pagkain lang ito. Hindi ba kayo kumakain ng ganito sa bahay? Naku, ang dami mong sinasabi. Halos lahat ng baka sa Guangdong. Ang aso namin sa bahay araw-araw kumakain ng Australian lobster. Madali lang magyabang. Jiale, naiintindihan ko na gusto mong magpakitang gilas, pero ito, malala na ang pagkukumpara mo. Alam mo ba ang mga bagay na sinabi mo? Tanging ang pinakamayaman sa Guangdong ang makakagawa ng araw-araw na pagkain nito. Wala po, Manager Shen. Sabi ng nanay ko, hindi healthy ang pagkain dito sa lungsod, kaya dapat magbaon ako lagi. Tipid na lang kung saan pwede. Tingnan nyo nga. Akala ko ito lang pala. Karaniwang itlog lang ito, di ba? Huwag mo namang ganyanin. Wala lang talagang alam si Chen Jiale.
Kaya akala niya ostrich egg ang ordinaryong itlog, naunawaan ko naman. Hindi, ito talaga ay ostrich egg. Subukan mo kaya. Malalaman mo kapag natikman mo. Ayoko, di ko kinain ang basurang yan. Ako, titikim ako. Si, Ito ay perlas na ostrich egg. Katulad ito ng kinain ko noong isang taon sa annual party. Imposible. Ang laki ng plato na ito, libo-libong beses ng sahod niya. Ang sarap. Parang luto ito ng isang Michelin chef. akala ko, yung atsara ng katulong namin. Ganyan nyo pala gusto. Sino bang may gusto sa basura mong yan? Ginagawa ko lang to. Nahihiya lang ako para sa'yo. E di punasan mo muna ang sulok ng bibig mo. Salamat. Saan galing tong papel? Sabi pa ng nanay ko, kakasimula mo lang magtrabaho, dapat matipid ka, pero marunong ka rin gumastos. Galing to sa CR ng opisina. Oy, pare. Paano naging ganito kakuripot ang isang mayaman na tulad mo? Baka nagkakamali ako? Ikaw na nga, pati toilet paper kinukuha mo pa. Ang yabang mo pa rin? Tama. Sa trabaho, hindi sapat ang pagyayabang lang. Dapat, katulad ko, may tunay na yaman ka. Saka ka lang nila rerespetuhin. Tama. Balita ko, mahilig uminom ang boss. Itong alak na to, espesyal na binili ni Boss Chi mula sa isang kolektor. Para lang ibigay sa'yo. Sakto naman, meron akong scanner para sa presyo ng alak. Manager Lee, subukan mo muna. Sakto. Para makita ng mga mahihirap kung ano ang totoong klaseng alak. Sakin muna, ito ay sikat na alak mula sa Luzhou, Qingtu 1573. Manager Lee, Narinig ko na ang maotay, pero ano naman tong 11573? Ang ganda ng packaging. Mukhang mamahalin. Siguradong mahal. Pangalan, Qingtu 1573, Sansei, edad 30 taon, pinagmulan, Luzhou, presyo. Juan Bachen. Presyo, 98,000. Naku po! Parang isang bote ng alak, isang kotse. Ang halaga. Hindi alak ang laman ng bote na ito. Ginto siguro. Grabe, sobrang yabang. Mukhang si Xiao Qi para makalapit sa prinsipe. Naglabas ng malaking pera. maganda. Xiao Qi, tiyak na matutuwa ang prinsipe. May potensyal ka. Bihira ba ang alak na ito? Sa amin, ginagamit lang namin yan pang pampaligo ng paa para mawala ang lamig. Hindi naman iinumin yan ng prinsipe, di ba? Dusi ko? Pampaligo ng paa? Ito ay 98,000, hindi 9.80. Chen Jale, naiintindihan kong gusto mong makisama sa mga katrabaho. Marami ka ng pinagdaan ng hirap. Naiintindihan ko rin na mahalaga sa iyo ang mukha. Pero hindi naman sa pagsisinungaling, makukuha ang respeto. Hindi. Totoo ang sinasabi ko. Talagang ginagamit namin yan sa amin pang pampaligo ng paa para mawala ang lamig. Yung mga sobra, pinapakain pa namin sa mga baboy. And, Pampaligo ng paa pa rin? Akala mo ba prinsipe ka talaga? Chen Jiale, isang intern ka lang. Ang 98,000 na ito para sa iyo ay parang napakalaking halaga. Ang aming Ding Sheng Group ay hindi maaaring magkaroon ng tulad mo na sinungaling at peste. Umalis ka na ngayon din. Manager Lee, ang intern na ito ay napakakumpiyansa. Baka mayroon nga siyang itinatagong magandang alak na naghihintay para aliwin ang prinsipe. Kung gayon, bigyan natin siya ng pagkakataon, hayaan nating ilabas niya ang alak para naman makakita tayo. Oo nga. 2,500 lang ang sahod mo. Saan ka kukuha ng magandang alak? Hindi ba't sinasadya ninyo siyang pahirapan? hindi naman. Mayroon akong isang bote ng magandang alak dito. Ikaw? Sandali lang. Ito ay 100 taong alak mula sa aming baryo. Dinala ko para matikman ng mga katrabaho. Ito, ang pagkakabalot mo sa alak. Parang Zongzi. Pwede pa ba tong inumin? Hindi kaya expired na? Hindi. Ito ay sariling taguan ng pamilya namin. Ilang taon na kasing nakabaon. Kaya dapat mahigpit ang pagkakabalot para hindi mawala ang lasa. Medyo konti lang nga ang laman. Kaya hati-hati na lang tayong uminom. Sino ang gusto? Tara. Manager Lee, napakagandang alak talaga ito. Subukan niyo po. Huwag.
Huwag niyo nang inumin ang kung ano-anong bagay na yan. Pag nagkasakit ka, sino ang mananagot? Tama nga naman, yung bote, parang hinukay lang sa libingan, nakakasama ng loob. Chen Jiale, isa kang bagong graduate, isang intern. Kung wala kang maibigay na regalo, maiintindihan naman ng lahat. Pero itong pagseselos mo at pagdadala ng peke. Anong balak mo para makita ng young master na tayo'y mga taong walang pinag-aralan? Tama. Pwede pa ba tong inumin? Pag namatay ang uminom, sino ang sasagot? Hindi. Mas maganda talaga ang alak ko kaysa sa kanya. Ano ang sinabi mo? Sinasabi mong ang alak mo ay mas maganda pa sa aking Shingtu 1573. Chen Jiale, pwede bang mag-isip muna bago magsalita? Nakabalot lang sa mga supot, akala mo bulag kami. Kung ma-offend mo ang young master, 10 ulo mo pa di sasapat. Hindi. Tama na, Chen Jiale. Akala ko, taong nakatapak sa lupa ka. Mahirap man ang buhay, hindi naman dapat mababa ang pangarap. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Walang tigil sa paghahambing. Labis na paghahangad sa material na bagay. Labis kitang binigo. Hindi. Umalis ka na. Hindi ka na maaaring manatili sa departamento namin. Totoo ito. Ang alak mula sa aming baryo. Kahit hindi kasing ganda ng salungsod ninyo, pero siguradong tunay ang alak na ito. Kung hindi kayo naniniwala, gamitin ninyo ito. Subukan ninyo itong gamitin. Nagpapanggap ka pa rin. Handa ka bang makipagpustahan sa akin? Subukan natin ito. Kapag lumabas na peke ang alak mo, luluhod ka sa harap ng lahat para sa akin. At 3 beses na pagmamano. Pagkatapos, magbibitiw ka at aalis ka. Kung ito ay tunay, ako ang luluhod sa'yo. Handa ka ba? Naku, ang utak ko. Kasalanan ko kasi na tinanggal ko ang packaging, kaya hindi ito nakilala ng lahat. Pero talagang magandang alak ito. Kung hindi, subukan na natin ngayon. Jale, huwag ka nang magmatigas. Hindi ba't mahalaga sa iyo ang trabahong ito? Supervisor, wag na kayong mag-aksaya ng lakas. Hayaan mo siyang mag-test. Mahilig naman siyang magpanggap, di ba? Magpanggap ka. Pagkatapos ng test, magsisisi ka rin. Magpanggap. Oo, hayaan mo siyang mag-test. Sino ba ang may gusto namang isa sa aming pinakarespetadong prinsipe? Ngayon, tuluyan na siyang mapapahamak. Huwag kayong mag-alala, Supervisor Shen. Presyo. Presyo. Bakit patuloy na tumataas ang numerong ito? Ang daming zero. Ito. 30 million yuan. Daan. 1,030 milyon. Imposible iyan. Totoo ba talaga ang alak na ito? Si Chen Jiale ba talaga ang prinsipe? 30 milyon bawat bote. E di isang lagok lang. Libo-libo na ang halaga. Hindi ito alak ang iniinom. Ginto na ito. Yale. Ginoong Chen. Ako kasi, karaniwang tao lang ang mata. Hindi nakakilala sa tunay na Diyos. Huwag mo sanang isipin. Young Master Chen, amoy pa lang, napakabango na ng alak na ito. Siguradong napakamahal nito, di ba? Wag. Wag naman kayong ganito. Ang alak na ito, gawa lang sa amin. Sa aming pagawaan. Lahat ito. Mura lang lahat ito. Ang humble mo naman. Kung kayang bumili ng ganitong klaseng alak, siguradong mayaman ka. Sa susunod, alagaan mo naman ako. Kanina, sinong nagsabing magmamakaawa? Nag-crash ang system. Bakit nag-crash ang system? Ano ibig sabihin nito? Mga kasama, kapag ganito ang nangyari, 2 lang ang posibleng dahilan. Una, maaring ang alak na ito ay tunay na napakahalaga, lampas sa limitasyon ng system. Pangalawa, maaring ang alak na ito ay peke, kaya kahit ang database, ayaw itong kilalanin. Alam ko na, ikaw, nagpapanggap ka lang. Paano ka makakabili ng ganito kagandang alak? Peking produkto pala ang dala mo para lokohin kami? Hindi, imposible. Imposible! Ang alak mula sa aming nayon, tunay at dekalidad. Kung hindi kayo naniniwala, maghanap tayo ng eksperto para tikman ito. Ano sa tingin ninyo? Nagpapanggap ka pa, Jale. Sige, pagbibigyan kita. Sa kabutihang palad, nandito ngayon si Ginoong Huang, ang pangunahing sommelier sa buong mundo. Ginoong Huang, halika po. Nakita ko ang lahat kanina.
Ito ba ay? Ang tinaguriang hari ng mga Chinese liquor. Ang Laya, 1935. Ito ay auction. Pinagbidahan ng napakataas na halaga. Antique bottle. Ang tinaguriang hari ng white wine. Laya, 1935. Ang hari ng white wine. Na. Ang tunay na Laya 1935, matagal na nabili ng misteryosong buyer sa halagang 3,000 milyon. Siya, isang probinsyano. Paano siya magkakaroon ng authentic? Sa panlabas na anyo. Tunay nga ito. Pero ano ang teknolohiya ng paggawa ng fake ngayon? Napaka-advanced. Sapat para magmukhang tunay. Kung hindi susuriin, hindi ako makakapagbigay ng konklusyon. Brother Giale, ang magandang alak na ito, kung hindi ipapatikim sa lahat, iyan ay pagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga. Ang alak na ito ay homemade wine sa probinsya. Hindi ito mas mahal kaysa sa mga ginto sa lungsod. Pagkatapos ninyong matikman ang alak, talagang hindi malilimutan. Halika sir. Hindi mo ba nakikita? Gusto nilang ipahiya ka. Ang alak na ito ay hindi kilala ang pinanggalingan. Kung masira ang katawan, papasok sa ospital. Kapag nalaman ng batang Ginoo, mahihirapan tayo. Pero, ang alak na ito sa aming baryo, pagkatapos inumin, lahat ay nagiging masigla, nagpapalakas ng dugo, at nagpapaganda ng sirkulasyon. Sa aming baryo, itinuturing itong treasure at inumin. Kung hindi, ganito. Pagkatapos kong masuri, ibubuhos ko ang isang tasa para sa iyo. Ikaw, Manager Shen, huwag kang mag-alala ng walang kabuluhan. Brother Giale ay napakakapangyarihan. Ang alak na ito ay tiyak na divine wine. Tama. Hayaan mo si Brother Jale na ipasuri kung pagkatapos ng pagsusuri. Talagang may mga benepisyong sinabi niya. Ang lahat ay makakakuha ng benepisyo. Hindi ba? Lahat, huwag magmadali. Pagkatapos ng pagsusuri, lahat ay makakakuha ng parte. Ngayon, tingnan mo sa grupo. Paano ka magtatagal? Ano ang nangyari, sir? Hindi ba tama ang alak? Mabilis, ilabas mo. Sabi ko nga, ang alak niya ay tiyak na fake. Ilabas mo! Anong nangyari, Lolo Huang? Hindi kaya ang alak ang problema? Durahin mo na. Sabi ko na nga ba, peking alak talaga yan. Durahin mo. Nalason kaya siya? Durahin mo na. Nako, itong alak, nakakapagpaganda pala ng itsura. Parang gamot na pang milagro. Kanina pa sinasabi kong probinsyano lang siya. Ako pala ang katawa-tawa. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaramdam ng ganito kasaya sa katawan. Ang sarap ng alak, alak ng mga Diyos, alak ng mga Diyos talaga. base sa edad at kalidad nito, isang patak lang nito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Jale, hindi ko akalain na ganito ka pala kayaman. Ito ang inaning alak sa aming baryo. Marami pa kaming tonelada nito sa bahay. Mga regalo lang lahat yan. Lolo Chen. Yung mga sinabi ko kanina. Kalimutan mo na lang, parang hangin lang yon. Tingnan mo. May ganito kang napakagandang bote ng alak. Pwede bang bigyan mo ako? Bigyan mo tong kuya mo ng isang subo. Lolo Chen, Umalis ka diyan. Kuya Giale, ang ganda-ganda ng alak na ito. Gusto ko ring matikman. Kunin mo na. Inumin mo na. Kuya Chen, Kuya Chen, gusto ko rin. Huwag kayong mag-agawan. Marami pa kami nito sa bahay. Lahat kayo may parte. Lahat may parte. tigil na kayo sa pag-aagawan. Isang mahirap na intern lang siya. Swertihan lang yan. Nakakuha lang ng magandang alak. Dapat ba ninyo siyang sipsipin? May balita na dumating. Ang business goddess na si Chu Ning ay paparating na para salubungin ang young master. Ito ang pinakamahalagang bagay para sa pag-akyat ninyo sa trabaho. Tuning. Kuya Giale, itong suot ko. Maganda ba ako rito? Tuning. Hanggang dito ka pa humabol sa akin?
Bilisan mo pa. Pumasok sa trabaho si Kuya Jolly ngayon. Magmamadali ako para magdiwang. Makinig kayong lahat. Chuning ay isa sa mga pangunahing shareholder ng aming grupo ng kumpanya. Seryoso at mahigpit ang ugali niya. Kung ayaw niyong matanggal sa trabaho, magpakita kayo ng buong sigasig para salubungin siya ng maayos. Naiintindihan niyo? Manager Lee, hindi naman seryoso si Xiaoning. Noong kailangan niya ng tulong ko, araw-araw siyang pumupunta sa bahay namin para magdala ng regalo. Pinapahira niya ang binti ko at pinapamasahe ang balikat ko. Sobrang pursigido at masayahin siya. Hindi. Si Chuning ang nagpapahid ng binti mo at nagmamasahe sa'yo? Oh. Sa tingin ko, ikaw yung araw-araw nagmamakaawa at nang aaligaga sa kanya. Diba? Giale, kaya nga sabi ko, matigas talaga ang mukha mo. Kung magkakaroon ng paligsahan sa pagmamalaki sa kumpanya namin, siguradong iboboto kita, Giale. Hindi. Totoo ito. Ito ay dahil natulungan siya ng pamilya Chen kaya naging reyna ng negosyo sa Guangdong. Tama na, Chen Jiale. Akala mo ba, sa pagsasabi ng ilang kasinungalingan, makukuha mo na ang respeto ng iba? Supervisor Shen, totoo lahat ng sinasabi ko. Ganito na lang, tatawagan ko siya. Papuntahin ko siya dito, para sa'yo. Giale, huwag kang magpakapal ng mukha. Reyna ng negosyo si Boss Chu. Ikaw naman, Xiaoning, ng Xiaoning. Inaapi mo ang aking diyosa. Alam mo ba? Totoo ang sinasabi ko. Dati, palagi niya akong tinatawag na Kuya Giale. At sinabi pa niyang gusto niyang maging asawa ko. Maging asawa mo? Bakit hindi ka nalang lumipad sa langit? Kung hindi kayo naniniwala, dumating na si Xiaoning. Ang ganda-ganda niya. Kahit mga babae, mapapa-second look talaga. Boss Chu, tamang-tama ang pagdating mo. Kanina pa, itong prom din na to, nagmamayabang kahit saan. Sabi niya, ikaw daw ang taga-sipsip niya, at nagmamalaki pa na ikaw daw ang magiging asawa niya. Ganitong klaseng basura, dapat hindi patawarin. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Boss Chu natin ay may gusto sa Crown Prince ng Guangdong District? Ito yung walang alam sa mundo. Nangahas pang magsalita ng masama tungkol sa'yo. Talagang naghahanap ng gulo. Mukhang kayo ang naghahanap ng gulo. Boss Chu, huwag kang mag-alala. Para sa ganitong klaseng tao, kami ay magpaparusa ng walang awa para siyang mabulok sa kulungan. Kayo ang tinutukoy ko. Nangahas kayong magpagalit kay Kuya Giale. Mukhang kayo ay gustong makipag-away sa akin, si Chuning? Diyos ako. Para lang sa isang cute na lalaki, sinaktan mo ako. Totoo kaya ang sinabi ni Chen Jiale? Si Boss Chu ba talaga ang nanliligaw sa kanya? Bakit naman? Makinig kayong lahat. Basta gusto ni Kuya Giale, handang gawin ko ang lahat para sa kanya. Kuya Giale, ilang araw lang, pogi ka na naman. Kanina lang, sinasabi nila na suplado ka. Niloko mo na naman ako. Nasa harap ng maraming tao. Huwag kang masyadong malambing. Grabe naman yan. Ang business queen. Ay, Nagpapakatanga sa isang intern? Bakit ganon ka-attentive si Chuning kay Jale? Baka naman siya ang crown prince ng grupo. Imposible. Lagi namang tumutulong si Boss Chu sa mga estudyanteng galing sa mahihirap na lugar sa bundok. si Chen Jiale, isa siguro siya sa mga tinutulungan niya. Isa siya sa mga yon. Nagpapanggap lang siya. Niloloko niya si Boss Chu. Chen Jiale, swerte mo. Ang kahirapan. Ang naging pinakamalakas niyang sandata. Baka mabait lang talaga si Boss Chu, kaya sinuportahan niya. Basta hindi na siya magkakaproblema, paalisin na lang natin siya pagkatapos ng team building. Ito na ang huling pagkakataon na mararanasan niya ang buhay sa probinsya at ang iba pang lugar. Mga kasama, magsisimula na ang launching ceremony. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating major shareholder na malaki ang naitulong sa grupo, si Boss Chu, para sa kanyang opening speech. Palakpakan.
Si Boss Chu ang business queen ng Guangdong Region at isa rin siya sa mga shareholder ng grupo. Paano kaya niya nagustuhan si Chen Jiale, ang hamak na yon? Mamaya, pag-akyat ni Goddess Chu sa stage para salubungin ang Crown Prince, makikita ng probinsyanong si Chen Jiale ang pagkakaiba nila. Jiale Gege, mauna na ako sa taas. Hintayin kita. Hintayin mo ako. Sinabi nga ni Xiao Zhang na umakyat ako sa entablado, pero parang hindi naman ako welcome ng lahat. Hindi na lang ako aakyat para hindi makagulo. Makagulo? Jiale, huwag kang magbibiro. Kung wala ka, hindi matutuloy ang team building na ito. Ang proyektong ito sa Star Glory City na isa katuparan dahil sa malaking puhunan ng Young Master. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang pagdating ng nag-iisang may system access na tagapagtatag. Siya ang magpapailaw sa mga maningning na bituing ito. Sa amin ang lupang ito, mukhang nakascan ang palad ko sa system. Kailangan kong umakyat agad sa entablado. Hindi pwedeng maantala ang mahalagang gawain ni Chuning. Anong ginagawa mo rito? Si Xiao Ning ang nagsabi sa akin na pumunta rito. Kumusta kayong lahat? Ako ang bagong intern. Ako si Chen Jiale. Chen Jiale. Ang meeting na ito ay para sa prinsipe. Hindi ito para sa introduction ng baguhan. Bumaba ka na. Kung bababa si Kuya Jiale, hindi na matutuloy ang banquet na ito. Josa Chu, huwag kang magpapalin lang sa prom-ding ito. Yung prinsipe na lalabas mamaya, kaya lang niyang galawin ang daliri at yayanigin ang buong business circle ng Guangdong ng 3 beses. Tama, kung malaman ng prinsipe na may nagpapanggap. Baka mahirapan ka na sa buong industriyang ito. Tama. Yung Xingyao City na iyon ay laruan lang na ininvesta ng prinsipe ng 3 bilyon. Si Chen Jiale ay isa lang taong umaasa pa rin sa iyo para mabuhay. Anong pagpapanggap ang ginagawa mo rito? Hindi, nagkakamali kayo. Ang Xingyao City na ito ay nasa aming baryo. Jiale, kung magpapatuloy ka sa paggulo, hindi na rin kita matutulungan. Supervisor Shen, hindi ako nanggugulo. Ang Xingyao City na ito talagang nasa aming baryo. Dahil maraming bato doon, hindi pwedeng taniman. Noong bata pa ako, nagpapastol pa ako ng baka doon. Sa inyong baryo, ang lupang iyon ay regalo ng prinsipe sa grupo. Hindi mo naman sasabihin na ikaw ang prinsipe, di ba? So si kasamahang Chen pala ang prinsipe. Nag-iinkognito. Natatakot ako. Baka bukas, dahil pumasok ako sa kumpanya, gamit ang kaliwang paa, matanggal na ako sa trabaho. Hindi. Hindi ko lang alam na ang lupang ito ay ibinigay na ngayon sa Dingsheng Group. Tama na, Chen Jiale. Hindi mo alam? Ang lupang ito ay may authorization system ang prinsipe. Mamaya, kung hindi gumana ang fingerprint mo, ikaw lang ang mapapahiya. Kuya Jiale, subukan mo lang. Bakit ganun ka ka-supportive kay Diyos sa tuning sa prom-ding ito? Hindi, kailangan kong umakyat para makita ng Diyos sa kung anong klaseng tao siya talaga. Kapatid na Jiale, sinusuportahan kita. Tingnan mo yung activator. Ilagay mo ang kamay mo doon. Kung umilaw ito, ibig sabihin tama ka. Pare, makes sense ang sinabi mo. Jiale, alam mo ba kung anong okasyon ito? Ang startup system ng Star Glory City, palad lang ng Crown Prince ang kinikilala nito. Magkakaproblema ka kapag basta-basta ka lang pumindot. Manager Shen, lahat ng titulo ng lupa sa amin sa baryo, pati mga titulo ng bahay, na ipasok na sa system na ito. Talagang mabubuksan ko ito. Tama na. Akala ko dati, mahilig ka lang magpakitang gilas. Hindi ko inakalang wala kang pakundangan. Itong Crown Prince, kahit sina General Manager Zhang at General Manager Chu ay nagpapakumbaba sa kanya. Hindi ko dapat dinala sa salo-salo, lalo na't hindi ko dapat pinabayaan ng paulit-ulit. Umalis na tayo. Hindi ganyan, Manager Shen. Miss Shen, walang mas karapat dapat pumindot ng start button na ito kaysa kay Kuya Jiale. General Manager Chu, kahit na kayo po ang malaking shareholder ng kumpanya, hindi ninyo dapat hayaan ang mga tauhan ninyo na gumawa ng kalokohan. Kung sakali, ma-offend ang Crown Prince at maapektuhan ang proyekto, ang responsibilidad na ito ay hindi ninyo kayang panagutan.
Tama, tama. Alam ko po iyan. Ang Crown Prince ngayon ay tiyak na narito sa lugar. Itong intern, hindi marunong. Papaalisin ko siya kaagad at tiyak na pagbibigyan ko siya ng mabigat na parusa. Pakiusap sa Crown Prince, sana ipatawarin. Bilisan mo. Mag-sorry ka na sa kanya. Umalis na tayo. Manager Shen, bakit hindi kayo naniniwala? Ang lupang ito ay sa amin, sa baryo. Manager Shen, payo ko sa inyo, huwag na kayong makialam. Kung ganun katiwala si Chen Jiale, hayaan mo na siyang subukan. Mabuti naman ang may determinasyon. Pero, Jale, makinig ka sa payo ko. Ang pagpapanggap na hindi mo kaya, huwag mo nang pilitin. Pagkatapos ng test, baka umiyak ka. Tama? Verification successful. Sound and light system. Activated. Dito. Sandali. Ano? Totoo bang binuksan ni Chen Jiale ang sistema? Siya na ba ang Crown Prince? Tingnan ninyo. Sabi ko sa inyo, amin ang lupang ito. Ayaw ninyong maniwala. Nakarehistro na ang palad ko rito matagal na. Yale? Hindi, Young Master Chen? Kanina, nagbibiro lang ako para maibalik ang magandang atmosfera. Ikaw naman, huwag mo sanang isipin ng masama. Kuya Jiale, talagang gusto ko ang pagiging simple at buong pusong ugali mo. Mas kaakit-akit ka kaysa sa mga lalaking plastik sa lungsod. Subukan mong hawakan ang katawan ko. Hindi. Young Master Chen. Sa hinaharap, sana'y patuloy ninyo akong gabayan, Young Master Chen. Kuya Jiale. Anumang problema, ako ang bahala. Mas mabilis pa magbago ng mukha ang mga babae sa lungsod kaysa sa matandang iskolar sa amin na magbaliktad ng pahina. Xiaoning, lalabas muna ako sandali. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Huwag kang aalis, Young Master Chen. Tumigil kayong lahat. Mabait si Kuya Jiale, kaya hindi niya kayo papansinin. Pero iba ako. Maliit ang puso ko at mahilig akong magtanim ng galit. President Chu, ano ang gagawin ninyo? Nilapastangan ninyong tatlo ang Crown Prince, isang kasalanang dapat mamatay ng libo-libong beses. Simula ngayon, tanggal kayo sa Dingsheng Group. Hindi lang iyon, maglalabas pa ako ng industry blacklist. President Chu, hindi na ako uulit. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Kahabagan ninyo ako. May matatanda akong pinapakain. At maliliit na anak. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon, President Chu. Kahabagan ninyo ako. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. President Chu. Tama na. Tigilan mo. Luo Shichang, sasabihin ko sa iyo, kahit mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi kita pakakasalan. Shen Shinru, napagkasunduan na ng aming dalawang pamilya ang kasal. Hindi ka makakatakas. Bitawan mo ako. Ang kasunduan sa kasal, nanay ko ang pumayag ng walang paalam. Hindi ako sumang-ayon kailanman. Wala akong pakialam. Basta tinanggap mo ang aming dowry. Ikaw na ang babae ko. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Shen Shinru, sino yang pogi-poging to? Naglolokohan ka ba? May iba ka na? Una, hindi ako pumayag sa arranged marriage natin. Pangalawa, may boyfriend na ako. Huwag mo na akong guluhin. Shen Shinru, nababaliw ka na ba? Tingnan mo siya. Wala man lang brand name ang suot. Kahit isang gulong lang ng kotse ko, mas mahal pa sa lahat ng gamit niya. Mayaman ka, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang galing-galing mo, gusto ko ng mahirap. Ano ngayon? Honey, alis na tayo. See ya. Shinru, ipinagkasundo ka na ng nanay mo sa akin. Mas mabuti pang aminin mo na ngayon na artista lang ang hinire mo. Kung hindi, magiging komplikado ang lahat. Mahihiya ka sa huli. Ayos ka lang ba? Ito ang totoong boyfriend ko. At saka, pupunta kami sa hotel ngayon. Hindi maganda na sumunod ka. Saan? Ayaw mong tanggapin ang kabutihan ko. Walang hiya ka. Pwede namang magsalita lang. Bakit ka nananakit? Huwag kang matakot. Nasa likuran mo ako. Sasagipin kita. Talagang taga-probinsya. Bastos. Ayos lang.
dahil malapit na akong makipagkasundo sa pamilya Chen tungkol sa minahan ng karbon sa South Africa. Kapag napirmahan na ang kontrata, dodoble ang halaga ko. Kung pakakasalan mo ako o hindi, ikaw na ang bahala. Talagang aalis ka? Shen Xingru. Salamat sa pagtulong mo kanina. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hay nako, anak. Malapit nang mabankrupt ang pamilya natin. At ganyan ka pa rin. Pinapahanap ka ng mayamang mapapangasawa. Anong problema? Hindi ka babagay sa pamilya Luo? Manager Shen. Kung babalikan ka pa niya at gagambalain ka, hanapin mo lang ako. Papaalisin ko siya para sa'yo. How? Tutulungan mo ako? Kung ganoon, ang ibig kong sabihin, gusto kitang kunin bilang fake boyfriend ko para sa mga magulang ko. Ako? Magiging boyfriend mo? Parang hindi tama yon. Hindi pwede. Kailangan mong pumayag. Ikaw na lang ang maaasahan ko ngayon. Tara, ayusin natin ang mga gamit. May mahirap na laban tayong haharapin. Jale, huwag kang masyadong kinabahan. Gusto ng mga magulang ko sa mga edukado. Graduate ka ng Peking University. Walang problema talaga yan. Oo nga pala, ito ang inihanda ko para sa iyo. Premium Longjing tea na inani bago ang Qingming. Ibigay mo sa kanila mamaya. Shinru, sa tingin ko pa rin, hindi maganda na lokohin ang mga matatanda. Baka dapat, hindi na lang natin ituloy. Nasa ganitong punto na ang sitwasyon, tatakas ka pa ba? Kung tatakbo ka, sasabihin ko sa mga magulang ko na buntis ako sa iyo. Ikaw, mas magaling talaga kayong mga taga-syudad ha. Basta ngayon, ako na ang kasintahan mo. Sumama ka na sa akin. Ganito ka ba kagustong makipagkita sa mga magulang kasama nitong probinsyano? Pero Shen Xinru, may isang bagay sa mundong ito na tinatawag na pagiging magkatapat ang estado. Ma'am, Siya, may nobyo na si Young Master. At saka, pumunta pa siya sa bahay ng babae ngayon. Oo nga, Anong pamilya ang babae? Nagdala ba siya ng regalo? ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shen. Ang pamilyang Shen pero walang daladala si Young Master. Itong batang si Jale, talagang napakawalang galang. Uncle, Uncle, maghanda ka ng regalo para kay Jale. Uncle, Uncle. parating na? Parating na! Ito ang handog na pagbati para kay Lolo. Ang mga karaniwang bagay na ito, hindi talaga maipagmamalaki. Ang pamilyang Shen, halos 1 bilyon lang ang pondo. Napakakaraniwan talaga. Kung magiging sila ni Jale, baka sabihin ng iba na dapat natin siyang tulungan. Sir Zhang, ang batch ng produktong ito ay maaaring may problema. Kailangan nating asikasuhin. Kung susundin ang normal na proseso, ngayong hapon ng 2 class, kailangan nating... Xiao Zhang, pumunta si Jale para makilala ang magiging biyenan. Maghanda ka ng isang mamahaling regalo para sa kanya. At dalhin mo rin ang kontrata para sa pagpapaunlad ng minahan ng karbon sa South Africa. Pero ang proyektong ito ay para sa pamilyang Luo. Paano nating ipapaliwanag sa kanila? Ang negosyo ng aming pamilyang Chen, ibibigay namin sa kung kanino namin gusto. Hindi kailangang makipag-usap sa sinuman. Naiintindihan. Kanselahin ang pulong. Dadalhin ko na itong handog para kay Lolo. Shinru, sinadyang dumating si Shichang para samahan ang tatay mo. Pag-usapan ang paggamit ng piano. Halika, umupo ka. Nanay, tatay. Ito ang boyfriend ko, Jale. Graduate rin siya ng Jingda University. Mabait at masigasig talaga siya. Tito, tita, kamusta po? Ito ang munting regalo ko. Shinro, sa tingin ko, mas mabuting sabihin mo ang totoo sa nanay mo. Ang kasama mo, si Mr. Chen. Galing lang sa Liade Village, isang mahirap na intern lang. Ano? Nagkakamali ka talaga. Si Shichang, tagapagmana ng Luoshi Group.
Graduate siya ng Cambridge. Elite na galing sa abroad. Tignan mo siya. Mukhang mahirap. Ang pamilya natin. Hindi magiging asawa niya ang ganitong tao. Para sa anak na lalaki. Ano ang problema niya? Kung tunay ang pagmamahal namin, kahit pulubi, papayag ako. Tita, mukhang pinili ni Shinro. Si Mr. Chen dito. Aalis na ako, Shichang. Shichang, huwag kang mag-alala. Ako ang magpapasya sa kasal. Tatay, tingnan mo siya. Ro, para sa ikabubuti mo ang nanay mo. Magkaibigan ng pamilya natin at Luoshi. Kilala natin sila. Pero kung gusto mo siya, may maganda siyang katangian. Halika, umupo. Umalis. Tito, natuto ako ng bagong piano. Kamakailan lang. Sana mapakinggan mo. Tamang-tama, kakagawa ko lang ng piano. Subukan mo, Luo. Napakaganda ng tugtog. Parang umaapaw ang musika. Ang ganda ng tradisyonal na piano. Luo, ang husay mo sa piano. Talagang kahanga-hanga. Shichang, tunay na galing sa mayaman. Hindi tulad ng iba. Dapat alam niya ang lugar niya. Palaka, hindi makakakuha ng swan. Marunong din ako magpiano. Anong sinabi mo? Kaya mo. Nagpapanggap ka pa. Ako? Kung ganon, hindi ako magdadalawang isip na bigyan ka ng pantay na pagkakataon para kay Zinro. Ganito, tugtugin nating dalawa ng magkahiwalay. Hayaan nating si Tito ang magbigay ng komento. Ano sa tingin mo? Sagutin mo ang tanong. Talagang wala kang pinag-aralan. Ni simpleng paggalang, wala ka. Xiao Chen, pwede mong subukan. Sa pagtingin sa kanyang pagtugtog, malalaman ang kanyang ugali. 3 dekada na ang nakalipas. Sa musika kami, nagkakilala ng tiya mo. At tiya mo, Ako, Tito, ang pagtugtog ng piano talaga ang mahina kong punto. Matagal na rin akong hindi nagsasanay, pero pwede kong subukan. sige, kung gayon, ipakita mo na agad. Pero kung hindi kasing galing ko ang tugtog mo, mangyaring magpakailanman kang mawala sa harap ni Shinro. Hindi pwedeng ganyan, Luo Shichang. Nasa bahay namin ito. Ganito ka ba kabilis magyabang ng iyong kalamangan? Shinro, anong klaseng ugali yan? Para maging manugang ng pamilya Shen, kailangang may maipagmamalaking talento. Hindi pwedeng salita lang. Kung ayaw niya, pwede siyang umalis kaagad. Ma, Ayos lang, Shinro. Sa totoo lang, si Lolo Wang sa entrada ng aming baryo ay nagturo sa akin ng kaunti, pero hindi ganoon kapropesyonal. Pero, siguro naman ay maaaring pakinggan. Ikaw? Ikaw na probinsyano. Malamang hindi mo pa nahahawakan ng piano. Kahit na marunong kang tumugtog ng konti. Kung ipapasok ka sa pagsusulit sa antas, malamang mahihirapan ka, hindi ba? Tulad lang ng isang mayamang binata katulad ni Jiluo, ang may kakayahang magkaroon ng pambihirang husay sa musika. kaya mo ba, Jale? Susubukan ko. Sino to? Sa simula pa lang, kinakabahan na. Ganito lang ang tapang mo at makikipagkumpetensya ka pa sa akin para kay Shinro? Kitang-kita, baguhan lang. Luo Shichang, kung mananalo si Jale, kanselahin ang kasunduan sa pagpapakasal natin. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng manira sa pamilya Shen. At lalong hindi na ako kulitin. Sige, pero alam mo ba na imposible yon? Kaya ikaw, maghintay ka na lang na pakasalan ako. Ang galing pala niyang tumugtog. Ang galing. Napakahusay ng paraan ng pagpindot. Tiyak may gumabay sa kanyang dalubhasa. Pamaraan lang yan ng mga amateur. Pang-impress lang sa mga hindi marunong. Ang tunay na estilo ng isang maestro, hindi kailanman naging mga pasikot-sikot na pamamaraan. Shichang, siya ay sumailalim sa formal na pagsasanay. Isang probinsyano ang makakaunawa ba sa musika? Sa tingin ko,
mas magaling pa rin si Ginoong Luo. Binata, kanino mo natutunan ang gujeng na yan? Mas mataas pa ang antas mo kaysa sa isang tulad kong tumugtog nito sa buong buhay ko. Sobra naman po ang papuri ninyo, Tito. Natutunan ko lang po ito mula sa aming kapitbahay na si Tio Wang. Parang nabalitaan ko na miyembro siya ng Gujeng Association at nanalo ng maraming paligsahan. Gujeng Association? Ang pangulo ng National Gujeng Association ay si Wang Jianbin. Hindi ba siya ang guro mo? Kung ganoon, magaling ang guro, magaling ang estudyante. Bihira yan, bihira. Anong kalokohan yan? Matagal nang kinuha ng mayamang pamilyang Chen bilang pribadong guro. Hindi mo naman sasabihin na ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Chen? Hoy, tumigil ka na. Akala mo ba pag tumugtog ka lang ay mababago na nito ang pagkatao mong probinsyano? Tito, ang taong ito na puro kasinungalingan. Pagpapakasalan ba ni Xinyan? Napakapalad niya. Tumigil ka na. Tito Atita, kung hindi ka naniwala, at Tito Atita, naniwala, at Tito Atita, kung hindi ka naniwala, kung hindi ka naniwala, at Tito Atita, kung hindi ka naniwala, at Tito Atita, at Tito Atita. Nandito ang litrato. Tingnan ninyo. Dalhin mo rito yan. Si Master Wang nga ito, Chen Jiale, hindi ba? Ikaw ay. Tito, tita, tingnan ninyo. Malinaw na ito'y nasa loob ng kulungan ng baboy. Guro Wang, paano siya makakarating sa ganitong lugar? Halatang larawang ginawa lang sa computer. Para lokohin kayo. Hindi po, Tito Tita. Hindi ganoon. Kung hindi kayo naniniwala, isasama ko kayo sa amin para makilala ninyo siya ng personal. Magpanggap ka pa, magpanggap ka pa. Ang mga regalong binili ngayon, pera ni Shen Xinru ang ginamit. Ganitong klaseng lalaking oportunista. Marami na akong nakilalang ganyan. Ano? Si Shen Xinru, nag-iisip ka ba? Ikaw na isang mayamang dalaga. Naglabas ka pa ng pera para sa isang probinsyano? Saan mo ba ako ilalagay? Ma, hindi sinusukat ng pera ang pagmamahal. Sa kanya na ako. Ang iba, gustong-gustong makapangasawa ng mayaman. Ikaw naman, nakipagrelasyon ka pa sa isang hampas lupa. Magdudusa ka sa hinaharap. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo siya hihiwalayan ng tuluyan, huwag mo na akong tawaging ina. Tita, wag muna kayong magalit. Alam ko, sa ngayon, hindi ako karapat-dapat kay Shinro. Pero nanunumpa ako. Sa buong buhay ko, si Shinro lang ang mamahalin ko. Aalagaan ko siya ng buong puso. Hindi ko hahayaang mapahamak siya. Ang pulseras na ito, sabi ng nanay ko, ibibigay daw sa magiging manugang. Nais kong ibigay ito sa'yo. Do. Payag ka ba? Tama na, tama na. Sa mga kabataan, hindi importante ang pera. Ang ugali ang pinakamahalaga. Huwag kang makialam diyan. Ang supply chain ng pondo ng pamilya natin malapit nang maputol. Kung si Shinru ay hindi makakapangasawa ng mayaman at makapangyarihan, maghihirap tayo. Shinru. Yang pulseras na suot mo, sa tabi-tabi, 50 piso. 2 na ang mabibili mo. Alam mo ba, mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Bibilhan kita ng tunay. Hindi. Nakita ko na ang pulseras na ito, 2 taon na ang nakalipas, na ibenta ito sa auction sa halagang 200 milyon. Ano? 200 milyon ang halaga ng pulseras na ito. Tatay, hindi mo kami niloloko, di ba? Hindi ako ganon kababaw, anak. Pero sa tingin ko, si Jiale, yung mga sinasabi niya, at ang kanyang pag-uugali, hindi galing sa probinsya ang ganyang pagpapalaki. Brasileteng 200 milyon, ibinigay lang ng ganon? Hindi siya ordinaryong tao. Anak, halika rito. Umupo ka. Halika, dito ka umupo. Uminom ka muna ng tsaa. Anong ginagawa mo diyan? Hindi mo ba nakikita na mag-uusap kaming magkakapamilya? Sandali. Nakita ko na tong brasileteng to. Sa isang auction 2 taon na ang nakalipas. Nabili na ito ng presidente ng Dingsheng Group. Imposibleng narito ngayon. Xiao Chen, pwede bang tingnan ko ulit yung brasilete? Parang totoong-totoo naman. Sinasabi ko sa'yo, kung may kasinungalingan man sa sinabi ko kanina, mamatay ako sa masamang paraan. Probinsyano lang siya. Paano niya makukuha ang ganito kamahal na bagay? Mahirap nga kami, pero ito'y para daw sa magiging asawa ko, sabi ng nanay ko. Imposibleng, peke iyan.
Naalala ko noon, yung Balenciaga, gustong bilhin sa nanay ko, pero hindi niya ibinenta. Ano? Balenciaga? Malamang hindi mo nga alam kung nasaan ang pintuan ng tindahang yon. Talagang sa liblib na lugar, galing ang mga pasaway, kung ano-ano ang sinasabi. Bigyan mo ako. Toto man o peke ang brasileting ito, basta gusto ko ito. Sa puso ko, ito ang pinakamahalagang regalo. Ibalik mo sa akin. Isang pekeng brasilete lang. Ano bang ipinagtatanggol mo? Anong nangyayari sa unahan? Jijang, parang may aksidente sa unahan. Hindi makadaan ang sasakyan natin. Ihanda ang helicopter. Kailangan kong makarating sa bahay ng mga Shen sa pinakamabilis na paraan. C. Tawagin ang Air 1. D. Huwag. Pasensya na, Giale. Anong karapatan mo para basagin ang bracelet ko? Tama na. Tunay man o peke ang bracelet na ito, kaya naming bayaran. Magbigay ka ng presyo. Tapos, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Shichang. Tama. Ang pera, maliit na bagay lang yan. Pero sinuntok mo ako, kaya dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Karapat-dapat ka namang suntukin. Kung hindi mo binasag ang bracelet niya, sasaktan ka ba niya? Okay ka lang ba? Shen Shinru, itong gago niloko ka ng peking bracelet na dala niya, pero pinagtanggol mo siya at sinuntok ako. Kahit peke man ang bracelet na ito, napaka-impulsibo ng ginawa mo. Ang kasal ninyo ni Shinru, kailangan kong pag-isipang muli. Kung ganon, mag-isip kayong mabuti. Kung ngayon mo ipapakasal sa akin si Shinru, ang bigay kaya, 500 milyon. Totoo ba ang sinasabi mo? Tatay, bakit po kayo? Shinru, may sariling pag-iisip din ako. Kailangan nating unahin ang kapakanan ng pamilya. Nakita mo ba? Probinsyano. Ito ang pagkakaiba natin. Kaya kong magbigay ng dote na 500 milyon. At ano ang kaya mong ihandog? 300 itlog ba? Mayaman ka, ang yabang mo. Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, nandito ako. Hindi pa kakasalan ni Jinro. Shen Shinru, dali, pumunta ka rito. Ikaw at si Ginoong Luo ang tunay na magkatapat. Itong probinsyanong ito ay habang buhay magsasaka. Sino ang nagsabing ang tiyuhin kong pangatlo ay para lang magsaka? Ang pamilya Chen ay narito para humiling ng kamay para sa binata. Ginoong Zhang, bakit ka nandito? Ginoong Shen, dumalaw po sa bahay ang aming Tito San. Nakalimutang magdala ng regalo, kaya ako ang nagdala rito. Tito San, nahuli po ako. Ginoong Zhang, baka may maling akong naiintindihan. Itong batang ito, isang probinsyano lang naman. Probinsyano? Ang aming Tito San ay ang tagapagmana ng pamilya Chen, ang pinamayaman, ang Crown Prince ng Guangdong, si Chen Jiale. Alam mo ba? Jale, ikaw ba talaga ang tagapagmana ng pamilya Chen sa Guangdong? Ang Crown Prince na iyon. Naiintindihan ko na. Si Xiao Jiang, nagpapanggap na mayaman para lang tulungan ako at pasindakin sila. Kailangan ko lang siyang suportahan. Oo, tama. Wala na. Hindi kaya talagang nasaktan ko ang Crown Prince? Ginoong Jiang, tinawag mo siyang Tito San kanina. Baka siya nga talaga ang Crown Prince? Oo, sa aming baryo. Tito San, ang tawag sa akin ng lahat. Gusto lang palang magpakumbaba ng Crown Prince? Tama, sa aming ancestral hall, ayon sa antas ng pamilya, si Jiale ay nasa henerasyon ng mga lolo. Siya ang pinakamatanda sa angkan. Sana'y mapasikat niya ang pamilya. Kaya binigyan siya ng pampaswerte sa ancestral hall. Palayaw lang pala. Akala ko naman. Ikaw ay isang napakahalagang tao. Nakakagulat naman. Tito San, bakit nabasag ang pulseras? Sino sa inyo ang magpapaliwanag nito sa akin? Pasensya na, Xiao Zhang. Hindi ko naingatan ang pulseras na ito. Hindi po, Sir Jiang. Hindi kasalanan ni Jale. Siya ang nagbasag ng pulseras. Sir Zhang, peke lang talaga ang pulseras na iyon. Naalala mo pa ba? 2 taon na ang nakalipas. Sa auction, nabili mo na iyon.
Tama ka. Regalo ko iyon sa aking asawa. Ano? Totoo pala ang pulseras na ito? Ayon sa presyo sa merkado, ito ay isang kayamanang mahirap makuha. Kung ikaw ang nagbasag ng pulseras na ito, ikaw ang magbabayad. Magkano ang babayaran? Ikaw na po ang magpasya, Lolo. Nabasag na ang pulseras na ito ngayon, kaya ang maibibigay na lang ay ang bayad pinsala sa nanay ko. Kung ganoon, baka pwede na lang. Pwede ba? 200 milyon. Ang laki naman ang hiningi mo. Hindi ko ibig sabihin iyon. Oo. Hindi iyon ang ibig sabihin. Ang sinabi ng aking lolo ay 2 bilyon. 2 bilyon? Hindi po, Sir Zhang. Saan ako kukuha ng 2 bilyon? Talagang malaking halaga iyan. Bibigyan kita ng kalahating oras. Simula na ang countdown. Hindi po, Ginoong Zhang. Huwag ninyong sabihin na kalahating oras lang. Kahit bigyan mo ako ng 10 oras, hindi ko pa rin maipon ang 2 bilyon. So korating oras bilyon, taming bilyon. Hindi mo kayang mag-ipon. Kung ganoon, bawasan na lang natin ang iyong baywang at bato para mabayaran ang utang. Ginoong Zhang, huwag po. Huwag. 2 bilyon. Kahit ibenta ng pamilya Luo ang lahat ng ari-arian nila, hindi pa rin nila mababayaran iyon. Ganito pala kamahal ang pulseras na ito sa lungsod ninyo? Nakuha ko na. Ang sinabi ng aking lolo kong 3 ay 200 bilyon pala. Kung hindi, bawasan natin ang 2 baywang mo pareho. Ginoong Chen, paumanhin po. Wala akong malay. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Mula ngayon, ako si Luo Shichang. Susunod ako sa inyong bawat utos. Paumanhin po. Xiao Zhang, huwag mo na siyang takutin. Ayos lang. Narinig mo? Mabait ang lolo kong 3, kaya hindi kanya pinapansin. Ano pang hinihintay mo? Bibigyan kita ng kalahating oras. Kapag kulang ng 1 minuto, dagdagan natin ng 10 milyon. Sige, kukunin ko na ang pera. Ginoong Chen, Ginoong Zhang. Muntik ko nang makalimutan ang importante. Dalhin na ang mga gamit. Ginoong Shen, ito ang regalo ng aking lolo kong 3 para kay Binibining Shen. Tingnan ninyo kung nagustuhan ninyo. Yade kabahito. Bawat isa dito ay napakabihirang kayamanan. Ang kuwintas na ito, gawa sa kulay ibong batong natira nang ayusin ni Nuwa ang langit, gawa mula doon. Nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon. Ginoong Zhang, lahat ng ito ay para sa amin? Maliit pa yan kumpara sa susunod. May isa pang malaking bagay. Espesyal na ipinagawa ng misis. Kung hindi kayo nasisiyahan, papalitan ko na lang sila ng iba. Hindi na kailangan. Sobrang nasisiyahan ako. Jiale, bukas, sumama ka na kay Shinru para kumuha ng marriage license. Tatawagan ko na ngayon. Jale, totoo ang lahat ng ito. Ang mga bagay na ito, galing ito sa mga magulang ko sa baryo, na nakuha nila. Nakuha. Sa totoo lang, hindi ito ganito kamahal. Pero, ito ang pinakamahalagang bagay para sa kanila. Sana, wag ninyo itong ipagwalang bahala. Pero mukhang hindi rin ito mura. Xiaojiang, pagkatapos maibigay ang regalo, bumalik ka na. Huwag mong agawin ang atensyon mula kay Ali. Si Sanshugong, may gagawin ako dito. Aalis lang na ako. Ginoong Zhang, mauna na kayo. Jiale, ipaubaya mo na lang sa amin. Paalam. Jiale, matagal nang nakikita ni tita na talagang espesyal ka. Halika. Ito ang itinimpla ni tita para sa'yo. Ang pinakamagandang Westlake Longjing. Tikman mo nga. Siya. Kumusta? Ang sarap ng tsaa. Pareho lang ang lasa sa iniinom ko sa bahay. Hindi ba? Ang tsaa na ito, 10 milyong piso bawat kilo. Jiale, magsabi ka na ng totoo sa tita. Ang pamilya ninyo, gaano ba talaga kayo kayaman?
Nanay, hindi pa kami ikinasal. Bakit ang dami mong tanong? Ayos lang po tita. 3 henerasyon na kaming magsasaka. Pawis at pagod ang puhunan. Ang close pala ni Boss Jiang sa inyo. Ang lapit ng relasyon ninyo. Nagpadala ba siya ng pera sa card ninyo? Card? Libro de bangko lang ang gamit namin. At saka, wag po kayong maniwala sa sinasabi niya. Yung 20 bilyon, biro lang yun niya. Pero sa tingin ko, totoo ang sinasabi ni Boss Jiang. Sabihin ko na, kahit mapagtawanan ako. Yung bracelet na nabasag kanina, ayon sa nanay ko, pinagpalit sa lumang hairpin ng lola ko sa isang tindero. Pinangpalit sa lumang hairpin. Talagang nagpapanggap ka lang pala. Saan ka ba galing? Pinapahanap ka ng pera ni Ginoong Zhang. 20 minuto na lang ang natitira. Ginoong Jiang. Tumakas na ang mga tao. Wala na yan, matagal na. At saka, peke lang yung pulseras mo. Gustong lokohin ako ng 2 bilyon? Pera lang ba nasa isip mo? Sasabihin ko sa'yo, kahit isang kusing, hindi mo makukuha sa akin. Hoy, ikaw, bakit ka ganyan? Hindi maintindihan. Yung bagay na yon, ikaw mismo ang nagbasag niyan. Ngayon, ayaw mong umamin. My BEW, BBEW. Ang halaga ng pulseras na yon, pantay na sa isang buwang gastos ng pamilya namin. Tingnan mo yung kadukhaang yan. Tito, hindi mo ba talaga naiisip na ang mga daladala niyang antigong bagay ay tunay? Ginoong Luo, pwede kang kumain ng basta-basta, pero wag kang magsalita ng ganyan. Mabuting tito, mukhang hindi rin kayo masyadong nakakaunawa. Itong mga nakalagay sa mesa na mga bagay na ito, kung tunay man ang mga ito, lalabas lang ang mga ito sa mga auction, at hindi dito. Ang isang probinsyanong tulad niya, kaya ba niyang dalhin ang mga bagay na ito dito? Sa tingin ko, hindi mo pa nga nakikita ang mga yan. Mahal, marami kang alam. Tingnan mo agad. Totoo ba talaga ito o hindi? Ito ay galing kay Ginoong Zhang. Hindi naman siguro peke. At saka itong batang si Jale, mukhang matino. Hindi siguro. Pero itong mga bagay na ito, galing lang sa mga probinsyanong iyon, sa kanilang bahay. Si Ginoong Zhang lang ang naghatid. Paano natin malalaman kung nagsisinungaling siya? Luo Shichang, nagdududa ka kay Jale, parang nagdududa ka na rin kay Ginoong Zhang. Basta ako, naniniwala ako sa kanya. Shinro, nabulag ka lang ng taong probinsyanong ito, Ginoong Jiang, dahil lang sa nangyari sa kanyang mahirap na kamag-anak kaya siya napilitang pumunta rito para ayusin ang sitwasyon sa harap ng lahat. Basta, ngayon pa lang, sinasabi ko na, ang order ng pamilya Chen, kukunin niyo ba o hindi? Ang order ng pamilya Chen, gusto niyo ba talaga o hindi? Gusto namin. Gusto namin. Kung gayon, ipakita niyo ang inyong sinseridad. Ngayon din, pakakasalan ko si Shinyu. Nababaliw ka na. Ma, si Jale, kahit papaano, ay kamag-anak ni Ginoong Zhang. Hindi ka ba natatakot na magalit siya sa'yo? Ang katayuan ng pamilya Luo sa Cantonese region ay tunay at matibay. Itong si Chen Jiale, kahit may Ginoong Zhang na sumusuporta sa kanya, probinsyano pa rin talaga siya. Alam ko na, itong hampas lupang to, wala talagang maibibigay na totoong kayamanan. Mga kalat at basura lang ang dala. Gusto pang pakasalan ng aming Shinyu? Panaginip lang yan. Sasabihin ko sa'yo, ang aming pamilyang Shen, hindi makikipagkamag-anak sa mahirap na pamilyang tulad nyo. Hindi siya ganoong klaseng tao. Sa akin, siya na ang napili ko. Sen Sinro, nababaliw ka ba? Hindi ko muna pag-uusapan kung mayaman o mahirap ang pamilya niya. Kahit ang bigay pangkasal ay peke at pandaraya lang. Ang ganyang ugali, talagang hindi ko matatanggap. Tay, magsalita ka naman. Shinro, may punto rin ang sinabi ng nanay mo. Napakahalaga ng pagkatao ng isang tao. Tito, tita, baka hindi gaanong mahalaga ang mga bagay na ito, pero ito talaga ang pinakamahalagang regalo na kaya naming ialok. Huwag kang magmalaki. Kung kaya mong magpakita ng tunay, maaari pang umakyat ang baboy sa puno. Tita, wag po kayong magmadali. Si Ginoong Chen na ito ay baka may hindi lang pagkakaintindihan. Tingnan ninyo rito. Sinadyang balutin pa ng pulang tela. Sa palagay ko, mas mabuting tayo'y magmasid-masid ng sama-sama. Mas mabuti pa, sabay nating pagmasdan. Ito ba ang nag-iisang shell-inlaid guzheng mula sa Ming Dynasty? Itong shell-inlaid guzheng, ito ang Hermes ng mga guzheng noong nakaraang buwan. Sa Chengchen Auction House, naibenta ito ng 300 million. Ano? Akala ko mali ang pagkakilala ko kay Jale. Tunay pala ang mga regalo niya. 300 million? Imposible. Marami na akong nakita at nahawakang guzheng,
Paano ako magkakamali? At saka, itong Gujheng na ito, galing ito kay Ginoong Zhang. Paano ito magiging peke? Ginoong Zhang, si Ginoong Zhang, na naman. Nasaan na si Ginoong Zhang? Wala na siya't naglaho na nga. At saka, itong isang Gujheng na ito, lahat ng mga bagay na ito, kung pagsasama-samahin, aabot ng 10-10 bilyon. Mayroon namang 10-10 bilyon ang net worth ni Ginoong Zhang, pero ang liquid assets niya ngayon ay hindi ganoon karami. Naku, yung certificate mula sa Chengqian Auction House, nakalimutan kong ibigay kay Lolo Samsam. Kung mapagkakamalang peke, magkakaproblema tayo. Draper, bumalik ka agad. Ang Gujheng na ito. Hindi naman siguro ganun kamahal ito mismo, pero ito si Lolo Wang mula sa katabing barangay namin. Ibinigay niya sa akin. Espesyal ang kahulugan nito. Kung si Lolo Wang ang tinutukoy mo ay si Chairman Wang Jianbin, ang Gujheng na ito lalong hindi peke. Ang pagbasag na ito, baka buong natitirang buhay mo ang kailangan para magtrabaho, di mo pa ring mababayaran. Tito, bakit pinagtatanggol mo pa itong mahilig magyabang na taga-probinsya? Isang sira-sirang Gujheng lang ito, di ba? At peke pa ito. Binagsak ko ito para mapanatili ang merkado, para sa ikabubuti ng lahat. Tama, kahit tunay itong Gujheng doble ang babayaran ni Shichang para sa iyo, taga-probinsya, nang walang kibit mata. Sabihin ko sa iyo, ngayon din, babasagin ko ang mga kalat mong ito. Isa-isang babasagin lahat. Tingnan natin kung paano ka pa magkukunwari. Napakaganda ang instrumento. Paano mo nasira ito? Gago, huwag kang magmalabis. Akala mo ba hindi kita kayang saktan? Sinabi ko na yan dati pa. May mas malalapad yan. Tigil mo yan! Gago, Pinaghirapan to ng mga magulang ko. Galing sa pinaghirapang pera. Ano ang karapatan mong sirain ito? Hindi mo kayang kalabanin ang pamilya Luo. barbaro ka talaga. Sinasabi mo pa na ang mga nasa lamesa mo at ang larawang ito ay tunay. Sige. Pakita mo sa akin ang sertipiko. Ito lahat ay galing sa mga magulang ko, binili sa supermarket. Walang sertipiko. Tita, tito, narinig ninyo lahat yan, di ba? Inamin mismo ng taong ito. Ang mga bagay na ito ay binili sa supermarket. Sinro, hindi mo pa ba nakikita? Ang taong ito ay isang lubos na probinsyano. Kung susunod ka sa kanya, ang iyong mga anak at apo, lahat ay magiging probinsyano. Gusto ko pa rin. Kung gusto mo, walang problema. Ngayon pa lang, ipapaalam ko na sa'yo ang pagkakaiba namin. Tao, narito po. Anong gusto mong gawin? Hindi ka ba natatakot na baka hindi ka patawarin ni Boss Zhang? Ang aming pamilya, ang mga Luo, bukas na pipirma ng kontratang bilyon-bilyon kasama ang mga Chen. Sa oras na iyon, sa buong Guangdong, pangalawa na ang aming pamilyang Luo, si Zhang Cheng. Wala yun! Sugot! Ngayon, ako na ang magpoprotekta sa'yo. Sige, bilisan nyo. Bitawan mo siya. Bitawan mo. Halika rito. Jiale. Jiang Cheng, bakit ka bumalik? Bakit ka bumalik? Sandali lang ako sa labas. Ang tapang ninyo, naganyanin ang tito ko. Mukhang napakatapang mo na. Jiang Cheng, ayaw mo talagang tumigil, ano? Dahil miyembro ka ng pamilya Chen, kaya kita nirerespeto. Itatanong ko sa'yo, kailangan ba talaga para sa isang prom ding ito na sirain mo ang relasyon ng pamilya Luo at Chen? Ano ba ang pamilya Luo? Karapat dapat bang makipag-ugnayan sa akin? Pare-pareho lang naman tayo. Sige, itatanong ko sa'yo. Ang mga tao sa pamilya mo, paulit-ulit na naglalako ng peke sa akin. Aaksyonan mo ba ito o hindi? Sir Zhang? Peke, ito ay binili ko para kay Madam. Lahat ito ay tunay na mga kayamanan. Tunay ang lahat ng ito. Hayop ka! Sinira mo ang napakaraming mahalagang bagay ko. Ano ang ibabayad mo sa amin? Luo Shichang. Dala ko ang sertipiko mula sa Chengqian Auction House. Narito na. Pera o buhay, alin ang pipiliin mo? Hindi.
ang inyong Dingsheng Group ay hindi talaga makakapaglabas ng ganoong kalaking pera. Ikaw talaga. Nagsabuatan ka nitong probinsyanong ito para lokohin ako. Sige, tumawa ka. Bukas, ang aming pamilyang Luo ay pipirma na ng kontratang bilyon-bilyon kasama ang pamilyang Chen. Pagdating ng panahong iyon, hindi pa sigurado kung sino ang luluhod at magmamakaawa. Ganon ba? Basta't hindi tumango ang tagapagmana ng pamilyang Chen. Hindi pumayag. Ang kontrata mo ay basura lang. Si Chen Jiale, ang tagapagmana ng pamilyang Chen. Hanggat hindi pumapayag ang tagapagmana ng pamilya Chen, hindi magkakabisa ang kontrata mo. Walang saysay na papel lang yan. Jiang, bakit mo ko tinitingnan? May nakadikit ba sa mukha ko? Tama na. Isa ka lang asong bantay ng pamilya Chen. Bukas, pagkatapos kong pirmahan ang kontratang bilyon-bilyon sa pamilya Chen, ikaw at itong prom din na to ay magpapakumbaba sa akin. Nakakairita kayo! Tinakot mo ang tiyo ko at sinira mo ang napakaraming gamit ko. Magbabayad ka ba o magbabayad ng buhay? Ikaw ang bahala. Magbabayad ako. Siguradong magbabayad ako. Kung gayon, Ginoong Zhang, magdala ka ng maraming money counter bukas. Baka hindi ito magkasya. Bukas, kung sino man ang hindi pupunta sa bahay ng mga Chen, tanga yon. Tita, pumayag ka na sa kasunduan ng kasal namin ni Shinru. Hindi pwedeng hindi ito tumalab. Siyempre naman. Basta't mapirmahan mo ang kontrata at maging pantay-pantay kay Jiang Cheng, hindi lugi ang negosyong ito. Siya, Shinru, bukas malalaman mo na kung sino talaga ang para sa'yo. Papa, tulungan mo ako. Papa, tulungan mo ako. Anong kinakabahan ka? Wala kang kahit katiting na lakas ng loob ng isang mayamang binata. Pero yung si Jiang Cheng mula sa Dingsheng Group ay gusto niyang sirain ang partnership ng pamilya natin at ng mga Chen. Ano? Ang pamilya natin at mga Chen, hirap na hirap tayong nagkaayos. Pwedeng masira lang ng basta? Hindi pwede. Puntahan natin siya ngayon din. Kamusta? Narito kami para makipagkita kay Ji Chen. Pag-usapan natin ang bukas, tungkol sa pagpirma ng kontrata. Paumanhin. Ang aming amo ay may kaarawan ngayon. Inutusan niya akong sabihin sa inyo. Ang usapin sa pagpirma. Pag-usapan na lang mamaya. Tatay, anong gagawin natin kung hindi tayo makapirma ng kontrata bukas? Ang pamilya Luo ay magwawakas. Kung putulin mo ang koneksyon sa pamilya Chen, hihiwalayan kita bilang ama at anak. Xiao Zhang, paumanhin. Ang mga mahalagang bagay na dinala mo. Hindi ko man lang naalagaan ng maayos. Huwag, Tito San. Hindi ko kayang tanggapin ang inyong paghingi ng tawad. At saka, ito ay utos ng misis. Kailangan ko pang bumalik para magulat. Aalis na muna ako. Ji Zhang, paalam. Jiale, kung babayaran ka ni Luo Xiao, ang malaking halagang ito, paano mo balak gamitin? Sa totoo lang, tingin ko, ang ating anak na si Shinru, hindi naman imposibleng pakasalan kanya. Nanay, pera lang ang iniisip mo. Ang ginagawa mo ay parang, anong pinagkaiba sa pagbebenta ng anak? Anak, para sa ikabubuti mo lang ito. Kung talagang maganda sa iyo, si Luo Shichang ay handa na, bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kanya? Kung talagang maganda sa palagay mo, nandyan na si Luo Shichang, bakit hindi ka magpakasal sa kanya? Jiali, tara na. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Kung aalis ka, huwag kang bumalik. Mahalaga ang kapakanan ng pamilya Shen. Pero mahalaga rin ang kaligayahan ni Jinru. Ikaw na ang mag-isip. Ako, ano pa bang iisipin ko? Matandang yan. Anong nangyari sa'yo? Wala na, tapilok lang. Bakit ang dali-dali mong maging hindi maingat? Halika. Salamat ngayon. Walang anuman. Wala rin naman akong nagawa. Si Xiao Zhang ang pangunahing tumulong. Siya ang mas maraming tumulong. Oo nga pala. Yung si Luo Shichang. Kung muling manliligalig sa'yo, siguraduhin mong sasabihin mo sa akin.
Huwag kang matakot, nasa likuran mo ako. Poprotektahan kita. Anong pinangungulitan mo? Bakit namumula ang mukha mo? Ngayon, na-offend mo si Luo Shichang. Sa kanyang ugali, tiyak na maghihiganti siya. Anong gagawin natin? Bukas ay birthday ng tatay ko. Hindi naman siya magkakagulo, di ba? May naisip akong paraan. Paano kung sumama ako sa'yo pa uwi? Gawing totoo ang peking drama. Ano sa tingin mo? Hindi pwede. Tinuruan ako ni nanay na maging matapat na bata. Bakit hindi pwede? Para hindi na ako mapakasalan ni Luo Shichang. At saka, kung magtutulungan ang pamilya Shen at si Boss Xiang, hindi na tayo matatakot sa gago na yon. Baka naman, ayaw mo sa akin. Hindi. Isa lang akong mahirap na probinsyano. Ikaw naman ay isang mayamang dalaga. Hindi ko pwedeng sirain ang buhay mo dahil sa isang peking kasal. Basta, ikaw na ang gusto ko. Pananagutan kita. Pero, nanay, ano yon? Narinig kong may girlfriend ka na. Bukas kaarawan ng tatay mo. Isama mo ang magulang niya. Dalhin mo dito para maghapunan tayo. Para makilala namin ang girlfriend mo. Hello, tita. Bukas, siguradong pupunta ako sa kaarawan ni Tito. Hayaan mo na, nasabi ko na eh. Kung ayaw mong pumayag, wala akong magagawa kundi sabihin kay nanay at tatay na ikaw ay isang lalaking nag-iwan ng asawa at anak. Nanay, tatay, bukas ay birthday ng tatay ni Jolly. Iniimbitahan tayong lahat. Wala akong gana pumunta sa probinsya. Madumi at malayo pa. Okay lang kung hindi ka pupunta. Pero ikaw, tatay, kailangan mong pumunta. Kakalugi lang ni Luo Shichang ng ilang daang bilyon dahil sa relasyon niya kay Boss Jiang. Hindi iyon simpleng bagay. Hindi ka ba curious na makita ang kalagayan nila? Di sasama na rin ako. Bilis, bilis. Anong ginagawa mo? Mag-ingat kayong lahat, ha? Unang punta dito ng bagong manugang. Huwag nating hayaang magkaroon ng masamang impresyon, ha? Bakit nandito pa ang bagay na ito? Yung kontrata, handa na ba? Handa na, handa na. Dapat maging magalang tayo, alam mo ba? Oo, alam ko. Oo nga, oo nga. Yung mga bote sa bodega, yung Romane Conti na 1989, i-breathe mo muna. Gagamitin natin mamaya sa pagkain, alam mo? Sige, sige, bilis na. Tatlong oras na tayong nanginginig sa biyahe. Bakit hindi pa tayo nakakarating? Gaano pa katagal? Malapit na, malapit na. Halos nandito na tayo. Mahirap ang daan sa amin sa baryo. Hindi makapasok ang ibang sasakyan. Ito lang ang magagamit natin. Ikaw, May oras ka pang magsisi. hindi ako nagsisisi. Lolo, nakauwi ka na. Xiao Wang, anong ginagawa mo rito? Ang dumi at mabaho sa lahat ng lugar dito? Bakit ang baho ng sasakyan mo? Nagkarga ka ba ng baboy? Mauna na ako. Sabi ko na nga ba, huwag na tayong pumunta. Tama na, tama na. Kilala mo ba yung lalaking iyon, Jiale? Oh. Parang siya yung milyonaryo, si Wang Dalong. Parang siya yung napakayamang si Wang Dalong. Tama ba ang nakita mo, Tay? Nakita ko siya sa balita sa TV, at Benz E3 ang sasakyan niya. Siguradong nagkakamali ka. Yung klaseng sasakyang yan, lahat sa amin sa baryo ay may ganyan. Malakas lang talaga sa gasolina, kaya walang gustong magmaneho. Ano ka ba? Yung sasakyan niya, para lang yan sa mga pinakamayayaman at makapangyarihan? Sa lungsod namin, wala kang makikitang ganyan. Paano naman posible na magpakita yan sa napakalayong lugar na to? Baka nga nagkakamali talaga ako.
Inay, nakauwi na ako. Ang sapatos ko! Shinru, umalis ka na rito. Nag-asawa ka sa ganitong lugar na mahirap. Anak, nakauwi ka na. Tuloy ka. Medyo simple lang. Ang lugar namin. Simple nga. May mga sira-sirang troso pa. Huwag kang magsalita kung hindi mo alam. Yung ganito kalaking Hainan Huang Wali. Manaho, 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 manaho. Sa auction, pinakamababa ay aabot ng 300 million. Nasaan si Shinru? Sumama yan kay Jiale. Saan ba sila pumunta? Huwag kang mag-alala. Dinadala lang siya ni Jiale. Sa lugar kung saan siya lumaki. Kain muna tayo. Handa na ang lahat ng pagkain. Kain na tayong lahat. Huwag kayong mahiya. Kain na, kain na. Shinru, ang payat-payat mo. Dapat kumain ka ng mas maraming karne. Salamat, tita. Kain. See ya. Ito ay galing sa Japan, top grade na Wagyu na A5. Ang lasa ay katulad ng kinain ko sa isang Michelin-starred na restaurant. Tama na. Ang Wagyu mula Japan, dapat espesyal na eroplano at cold chain ang magdadala. Sa ganitong liblib na lugar, paano posible na mai-airlift dito ang ganito kasariwang Wagyu? Totoo yan, ma. Pasensya na kayo. Ito lang ang mga simpleng pagkain dito sa aming baryo. Kung simpleng pagkain lang ito, ano naman ang tawag sa mga gourmet food na kinakain ko? Sandali. Parang ito ay Angola Diamond Company. Ang gumawa nito para lang sa pamilya Chen ng Guangdong. Paano ninyo nakuha ito? Maraming tao ang pumupunta sa amin araw-araw para magdala ng regalo. Nakalimutan ko na. Kain muna tayo. Nakalimutan kong pakainin ang mga manok. Ma, pa, kayo muna ang bahala. Sige, kain na. Kain na kayo, huwag mahiya. Nakalimutan ko ang mangkok para sa manok. Jale, patingin nga sa akin. Ito ay almas caviar. 100,000 ang isang lata. Ginagamit mo lang pala itong pangpakain sa manok? Magiging kamag-anak. Ano ba talaga ang trabaho mo? Oy, Dad. Sa buong baryong ito, isa na lang ang bahay na natitira sa harap ko. Sigurado ka bang dito ang dating tirahan ni Chairman Chen? Tiyak ang impormasyon. Siguraduhin mong mapipirmahan mo ang kontrata. Pupunta na ako dyan. Shinru, nakilala mo na ang mga magulang? Ganito ka ba kabilis na magpakasal sa isang probinsyano? Ang bata na Shinru. Kitang-kita na sila ay simpleng taong magsasaka. Sa mga pagkain lang na ito, hindi na siya komportable. Kung alam niya, ang tunay na kalagayan ng aming pamilya Chen, baka hindi matuloy ang kasal. Ang aming pamilya Chen ay ordinaryong magsasaka, nagtanim, nagpapakain ng manok. Hindi ba, Jiale, ipakita mo ang mangkok sa akin? Noong panahon ng Qianlong sa Qing Dynasty, ang enamel porcelain bowl, isang piraso lang sa buong mundo. Sa aming baryo, palaging ginagamit para pakainin ang manok. Pakainin ng manok? Ginamit mo ang ganitong kayamanan para pakainin ng manok, kayamanan? Ito ay lubhang pagpapabaya sa kayamanan. Huwag kang sumigaw. Ang iyong kakayahan sa pagkilala ng kayamanan, kahit basura na nakita sa daan, itinuturing mong kayamanan. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Mayroon akong kaibigan na eksperto sa kayamanan. Malapit lang dito. Sandali lang. Tatawag ko siya para tingnan ito. Master, makakapunta ka ba? Ngayon, tingnan mo ito. Ang kayamanan na ito, tunay ba? Nagpapanik. Kung may sakit ka, magpakonsulta sa doktor. Huwag sa mahirap na pamilyang ito, nagpapahiya. Kahit mukhang luma at sira-sira ang bahay. Sa totoo lang, puno ng kayamanan. Sige, hintayin ko ang ekspertong appraiser na darating para magbulaan ito. Tama nga ang hinala ko. Ito ay mula pa sa panahon ng Qing Dynasty. Isang porselanang mangkok na may enamel mula sa Qianlong era at napakaganda pa ng pagkakapreserba. Ito, ang mga bagay na ito, hindi ba't meron ng bawat pamilya? Tay, sa kusina natin, ang dami-dami pa nito, di ba? Para sa isang ordinaryong pamilya, ang makakuha ng isa ay napakahirap. Sa inyo, napakarami. Imposible yan.
Narinig mo ba? Sinabi niyang imposible. Ganito lang kaliit na halaga ang gustong ipangpakasal sa pamilya Shen? Napakalayo naman. Ma, konti na lang po. Kaya pala. Bienan, mahilig ka pala sa mga lumang bagay. Marami kaming ganyan. Hintay ka. Hoy, bilisan mo at kunin. Ito ay 2,000 taon ng kagamitang tanso ng ina at anak. Tingnan mo. At ito pa, ito ay mula sa Ming Dynasty, isang tungkod na kahoy na peach at peras na may imahen ng Diyos ng matandang lalaki. At ito pa, ito ay mula sa Tang Dynasty, isang salamin na tanso na may disenyong dagat hayop at ubas. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay noong nakaraang taon sa auction ng Cheng Qianhang na ibenta ito sa halagang 300 milyon. Naku po, para makumpleto ang ganito karaming orihinal na pyesa, karaniwang mayayaman, hindi talaga kaya yan. Jiale, hindi ko inaasahang ganito pala kayo katago ng kayamanan. Kung talagang mabebenta ang mga ito, at kasama si Jiang Cheng, si Chen Jiale ay magiging isang gintong biyenan na. Jiale. Noong una, tita, hindi maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Wala kang problema, di ba? Tita, noon, hindi ba't ganito rin ang ginawa nyo? Para sa kabutihan ni Shiner, di ba? Naiintindihan ko. Sa totoo lang, marami akong kaibigan na gustong-gusto ang mga kayamanang ito. Bakit di mo na lang ilabas lahat ng nasa bahay nyo? Tutulungan kitang maghanap ng mga buyer. Ma, ang bilis naman ng pagbabago ng mukha nyo. Anak ka, anong pinagsasasabi mo? Sa totoo lang, gusto na namin dito sa paligid na ito. Maginhawa, di ba? Kaninong bahay ito? Napaka-jologs. Bahay nyo pala. Hindi ka welcome dito. Huwag kang ganyang kasutil. Kung hindi ako pupunta ngayon, sino ang magbubunyag sa inyong pamilya ng mga magnanakaw ng libingan? Lucy Chang, tumigil ka sa paggawa ng kwento. Sandali, bakit ito ay kaparehong-kapareho ng mga nahukay sa Xinjiang? Kung wala itong sertipiko, ito ay nakaw na ari-arian. Jiale, kunin mo na yung sertipiko. Ito. Regalo lang ito sa amin ng ibang tao. Yung sertipiko. Hindi ko na alam kung saan ko yun itinapon. Ako. Nagkukunwari. Magkunwari ka pa. Naisip ko, baka naman yung regalo kahapon, kina Ginang Shen at Ginoong Shen, ay galing din sa ilalim ng lupa, ninakaw sa mga libingan. Ginoo at Ginang Shen, itong probinsyanong gusto lang isubo ang pamilya Shen sa impyerno. Tangina mo, wala naman kaming galit sa'yo. Bakit mo kami sinisiraan? Hindi po, Ginang. Ang mga bagay na ito talagang regalo lang sa amin ng ibang tao. Ang pamilya Chen, kahit hindi mayaman, hindi naman gumagawa ng mga ilegal na bagay. Ang mahihirap na pamilya nyo? May magbibigay ng mga bagay na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na artipakto sa inyo? Sino ang maniniwala diyan? Sinabi ko sa'yo na, huwag kang pumunta. Pinilit mo pa ring pumunta. Tingnan mo. Ngayon, napunta ka pa sa pugad ng mga magnanakaw ng libingan. Umalis na tayo. Bumalik na tayo agad. Umalis na tayo. Ma, naniniwala ako kay Jiale. Naniniwala rin ako kay Ginoong Chen. Hindi sila masamang tao. Ikaw. Sige, hindi pa gaanong mature si Shinyu. Pero kayo, Ginoo at Ginang, may karanasan na kayo. Hindi ba gusto nyo bang manood lang habang pinapakasalan ni Shinyu ang magnanakaw ng libingang to at maging asawa ng magnanakaw ng libingan? Tatawagin natin ang pulis. Hayaan natin silang magsiyasat. Kung totoo nga ang pamilya ng mga magnanakaw ng libingan, ang anak kong babae hinding-hindi magpapakasal sa pamilya nyo. Kung hindi naman, ako mismo ang magsusori. Tama, tumawag ka ng pulis. Lao Tsen, isipin mo kung saan mo inilagay yung sertipiko. Kung hindi mo ilalabas, mawawala sa atin ang ating manugang. Tingnan mo itong ulo kong baboy. Hindi ko rin maalala kung saan ko inilagay. Hindi ko talaga maalala kung saan. Itong mga bote at lata na ito, galing lang naman ito sa bahay, sa bodega ng museo. Kinuha lang. Amin naman ang mga ito. Bakit kailangan pa ng sertipiko? Hanggang ngayon, nagyayabang ka pa rin? Ang yabang-yabang mo talaga. Sige, may museo pala kayo, di ba? Mabuti. Kung ganon, kunin mo nga ang selyo ng museo nyo. Ilabas mo. Nasaan na? Ngayon, nasa kulungan ng baboy ba? O nasa kulungan ng manok? Hoy, ikaw! Bakit laging minamaliit mo ang iba? Ang mga gamit namin, maayos naming inaalagaan. At sinabi pa ng tatay ko,
Dapat tapat ang isang tao. Huwag magsinungaling. Tama yan. Mabuti ang pagiging tapat. Kaya ngayon, tingnan natin kung gaano ka katapat. Makikipagpustahan ako sa iyo ngayon. Kung kaya mong ilagay ang selyo ng museo na buo at walang sira sa harap ko. Ako si Luo Shichang, luluhod at hihingi ng tawad sa iyo. At ipapangako ko, hindi na ako makikialam sa masayang buhay ninyong dalawa. Pero, kung ngayon hindi mo ito maipakita, iyon ang magiging araw ng kasal namin ni Shinro. Jolly, pustahan mo siya. Naniniwala ako sa'yo. Sige, papatusaan kita. Ano pang hinihintay mo? Hanapin mo na. Huwag mo nang hanapin. Alam mo namang hindi mo yan mahahanap. Shinro, alis na tayo. Huwag mo siyang hawakan. Nahanap ko na. Talaga nga, ang selyo ngang museo ngang Chengchian pala. Ibig sabihin, ang mga artifact na ito ay tunay lahat. Yaman na tayo. Luo Shichang, natalo ka sa pustahan na ito. Natalo. Kayong mga hampaslupang tulad ninyo, paano posible? Magkakaroon ng tunay na selyo? Halatang peke ito. Luo Shichang, birthday ng tatay ko ngayon. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Tito, tita, ang aming pamilyang Luo, malapit nang makipagkasundo sa pamilyang Chen. Pipirmahan ang kontratang bilyon-bilyon. Kung kayo ngayon, ipakasal si Shinro sa akin, pwede kong kalimutan ang lahat. Maniwala kayong pamilyang Shen, maaari ring, sa suporta ng aming pamilyang Luo, umunlad ng malaki. Hindi namin sinabi, ibigay ang proyekto sa pamilyang Luo. Baka naman lumabas ka na naman, nagkamali ka ng mga dokumento? Mahal, inosente ako, inosente. Tiyak na mga tauhan ko ang nagkamali. May isa pang kopya. Tingnan mo Shinro, ito ang pinaghirapan mong pasukan, ang pamilyang gusto mong pagpakasalan. Ang galing mong magbolahan at magpanggap, sasabihin ko sa iyo, basta ikakasal ka roon. Magdudusa ka lang. Basta kasama si Jolly. Gusto ko. Basta kasama si Jolly. Gusto ko. Tumahimik ka. Iniiwan mo ang magandang buhay. Ayaw mong magpakasal. Kailangan pang mapunta sa ganitong pamilya ng magnanakaw. Pag nagkaanak ka, lahat sila pag-uusapan ng mga tao. Kahit ano pa, hindi kita hahayaan na pakasalan siya. Hindi pa tapos ang usapang ito. Huwag kang magmadaling magpasya. Para lang ito sa ikabubuti ng pamilya Shen. Kamag-anak, may hindi ba tayo pagkakaintindihan? Kapag si Shinro ay napunta sa aming pamilya, magiging masaya lang siya. Kapag nakuha na ni Shichang ang proyekto ng pamilya Chen, nangako siya sa akin na bibigyan niya tayo ng 500 million bilang dowry. Ang pamilya ninyo ay marahil kahit ang bahay at sasakyan para sa kasal ay hindi kayang bilhin. Ito pala ang sinasabi mo. Madali lang iyan. Sa probinsya, wala masyadong anuman. Lupa ang pinakamarami. Kung gusto mo, mayroon akong disbahay dito. Pili ka lang. Dalhin mo rito. Ang dami-daming bahay dito. Lahat ba ito sa inyo? Oo. Kung sakali, sa tingin nyo ay maliit pa ito, pumili na lang kayo ng lupa sa baryo at magpatayo ng mansyon. Mansion? Jolly. Ang dami palang bahay ng pamilya niyo. Paano kayo pumipili? Bakit dito sa lumang bahay na ito kayo tumira? Sanay na kaming mabuhay kasama ng mga manok, bibe, gansa at aso dito. At saka, matagal na kaming nakatira sa bahay na ito. May kinalaman na ang puso namin dito. Kaya hindi na kami lumipat. Ano naman? Kahit gaano pa karami ang bahay nyo, luma at nasa probinsya lang naman ang mga yan. Shinru, kung magpapakasal ka sa ganyang klaseng tao, ang mga anak mo at ang mga susunod na henerasyon magiging probinsyano at probinsyana rin. Ang angka nyo sa Guangdong, hinding-hindi na makakaangat. Tama. Kahit na ang buong baryo nyo ay puno ng bahay. Mga bahay sa probinsya lang naman ang mga yan, walang klaseng-klaseng mga bahay. Mas mabuti pa ang kotse na ibinigay sa atin ni Ginoong Luo. Ma, ano naman kung probinsyano? Basta tunay ang pagmamahalan namin ni Jolly. Gusto kong makasama siya habang buhay. Shinru, walang utang na loob na anak ka. Anong meron sa liblib na lugar na yan? Anong maganda doon?
Baka naman, gusto mo pagtanda na namin, ang sasakyan pa rin namin ay yung sira-sirang tricycle pag dumadalaw sa inyo. Sasabihin ko sa'yo, hinding-hindi ko papayagan na pakasalan mo ang hampas lupang to. Kamag-anak, huwag muna kayong magalit. Pagdating sa kasal, syempre dapat may kotse at bahay. Kahit na taga-probinsya kami, hindi naman kami nawawalan ng pakikisama. Hindi namin pababayaan ang bagong mag-asawa. Oo, tama siya. Kung kailangan nyo ng kotse, nandoon sa labas, malapit sa kulungan ng baboy. May nakaparadang kotse. Matagal na namin yan hindi nagagamit. Pwede munang gamitin ni Shinro. Hoy, hindi mo ba alam na yung may 4 na gulong, kotse na ang tawag doon? Hindi. Hindi mo ba akalain na kapag may 4 na gulong, sasakyan na agad? Shinro, kakasimula ko pa lang sa internship ko, wala talaga akong masyadong perang maibibigay. Pero huwag mong isipin na dahil luma na itong sasakyan, kumpleto pa rin ang lahat ng functions nito. Ayaw ko ng mamahaling sasakyan. Ayaw ko ng mataas na posisyon. Gusto ko lang na makasama ka magpakailanman. Hindi. Shinro, tanga ka ba? Bakit ang tanga-tanga mo? Itong probinsyanong ito, ang tinatanong ko, ano ba ang meron siya para suyuin mo ng ganyan? Isa ka lang talagang tanga. Ulitin mo nga. Sabi ko, Shinro ay isang tunay na tanga. Nakita mo ba, Shinro? Ito ang lalaking pinagsisilbihan mo ng husto. Lalaki na kapag may problema, galit lang ang alam. Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa iyo ngayon din ang pagkakaiba namin. Ito ay 10 taon na ang nakalipas, na binili ng isang misteryosong bigatin sa halagang 2.5 bilyong piso ang napakabihirang vintage Benz na ito. Paano nangyari ito? Imposible. Sa inyo talaga ang kotse na ito? Oo, medyo luma na nga ito, pero ang ganda pa rin ng takbo. Pwede pang-practice ng baguhan. Tito at tita, kung sa tingin ninyo ay sobrang luma na talaga nitong sasakyan, kapag nakapag-ipon na ako sa trabaho, ang unang gagawin ko ay bibilhan si Shinyu ng bagong sasakyan. Huwag na, huwag na. Gusto na gusto ko ang sasakyang ito. Ang sasakyang ito, 2 piraso lang ito sa buong mundo. Ang isa ay nasa museo at ang isa pa ay nasa garahe ng pinakamayamang pamilya Chen sa Guangdong Region. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito ngayon sa bahay ng manugang ko. Hindi. Napakaraming pagkakataon. Baka naman ang pamilya ni Chen Jiale ang siyang pinakamayamang pamilya Chen sa Guangdong Region. Tito, kayo ba ang may-ari ng kalahati ng mga ari-arian sa Guangdong Region na ang negosyo ay kumakalat sa buong mundo, ang pinakamayamang pamilya Chen? Anak, hindi mo ba alam kung aling Chen ang Chen ng pamilya Chen? Akala ko ba'y mayaman pala kami? Ibig sabihin ba, may pera na tayo ngayon para mapakasalan ko si Shinyu? Imposible. Sa mundo, napakaraming taong apelyido ay Chen. Chen Jiale, magaling ka pala. Nag-hire ka ng 2 matandang ito para magpanggap at lokohin ako, di ba? Nagpapanggap ka lang. Luo, naaalala ko. Gusto mong pumirma ng kontrata sa pamilya Chen. Ngayon, seryoso akong sinasabi sa iyo. Kalimutan mo na ang tungkol sa kontrata. Akala mo ba dahil apelyido mo ay Chen, makakapanghimasok ka na sa mga usapin ng pinakamayamang pamilyang Chen? Tita, ako si Luo Shichang. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Kung papayag kayo ngayon na pakasalan ko si Shinyu, ang mga nakaraang pangyayari ay maaari kong kalimutan. Ang mga pangako ko ay tutuparin ko pa rin. Ginoong Luo, gusto ko rin sanang maging magkamag-anak. Pero ang daming cultural relics na ito at itong limited edition na Tiger Car ay sabay-sabay na lumitaw sa bahay ng mga Chen. Ito, Kung pinili mong maniwala sa isang probinsyanong ito, iyon ay isang paghamak sa pamilya Luo. Sisirahin ko na ang kotse na ito ngayon din para makita ninyo ang agwat sa pagitan namin. Sandali. Luo, hindi kita minamaliit. Pero kung sisirain mo ang kotse na ito, baka mawala ang lahat ng yaman mo at hindi mo pa rin ito mabayaran. Ang binata kong ito ay hindi natatakot sa mga banta. Luo Shichang, sabihin ko sa iyo, kung talagang sisirain mo ang kotse na ito, talagang hindi mo kayang bayaran. Sasabihin ko sa iyo, sisirahin ko ang kotse na ito. Hindi lang ito walang mangyayari sa akin. Kapag ako si Luo Shichang ay nakakuha ng kontrata sa pinakamayamang pamilyang Chen na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at naging pangalawa sa Guangdong, iyon na ang katapusan mo.
Ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap talaga. Okay, nasira na ang kotse. Ngayon, ikaw naman. Jiale, maingat ka. Walang hiya. Papatayin mo ang pamilya Lu. Papa. Pakiusap, magpaumanhin kayong dalawa. Tatay, bakit ka nandito? Umayos ka nga. Mga probinsyano lang ang mga to. Bakit mo ako sinasaktan dahil sa kanila? Tumahimik ka. Lumuhod ka. Hindi ko inaasahan na ang magiging biyenan namin ay ang pinakamayamang pamilya sa buong Guangdong. Ano ba ang ginagawa ko? Itinatapon ko ang napakagandang manugang. Tama na yan. Hindi pa huli ang lahat para maintindihan mo. Kapag humihingi ka ng tawad mamaya, maging tapat ka. Sa susunod, huwag mong lahat iisipin ang pera. Sige, susunod na ako sa'yo. Mr. Chen, pasensya na po. Hindi ko po kayo nakilala. Pasensya na po, pasensya na. Ako po ang may kasalanan. Tingnan ninyo po, yung proyekto sa South Africa. Pwede pa po bang pag-usapan? Inapi mo ang anak ko at ang asawa niya. Tapos, inaasahan mong ibibigay ko ang proyekto? Panaginip lang yan. Chen Jiale. Young Master Chen. Pasensya na po, nagkamali ako. Ako po ang may kasalanan. Pakiusap, patawarin ninyo ako ngayon lang. Pakiusap. Naalala ko, kanina. Inapi mo si Shinyo, di ba? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Sinusumpa ko. Mula ngayon, hindi na ako muling lalapit kay Shinyu. Lalayo ako ng malayo sa inyo. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Huli na. Mula ngayon, ang pamilya, Luo, ay tatanggalin sa Guangdong. Simula ngayon, tanggalin ang pangalan mo sa distrito ng Luo. Chen Xiao, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Chen Xiao, pakiusap, Chen Xiao. Nakakahiya ka. Jiale, ako ang may kasalanan noon. Patawarin mo na ako. Tita, ano ba yan? Ayos lang. Isipin mo na lang, unang beses kong pumunta rito sa baryo, ang hirap ng pinagdaanan ko. Patawarin mo na ako. Tita, ang dapat mong hingan ng tawad ay hindi ako, kundi si Shinru. Shinru, anak ko, nagkamali ako noon. Inisip ko lang ang kapakanan ng pamilya natin. Hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Patawarin mo na ako, anak. Nanay, tao rin naman tayong lahat. Sa susunod, maging mabuti ka kay Jale. Sige. Magbabago talaga ako. Talagang magbabago. Ang manugang nating si Chen, lalo kong nagagandahan. Kaya sa aking kaarawan, itakda na natin ang kasal ni na Shinro at Jiale. Itakda na. Sige. Pumili tayo ng magandang araw. Jale, mula ngayon, sayo na ako. Huwag mo akong iiwan kapag naging mayaman ka na. Narinig mo ba? Shinru, nanunumpa ako sa buong buhay ko. Ikaw lang, Shen Shinru, ang mamahalin ko.